Sa isang araw ng rumaragas ang ulan, dinala ng daan-daang maskuladong lalaki ang isang kahon na kinalalagyan ng isang batang lalaki na nagngangalang Yukito, ang anak ng pinuno ng kulto. Ngayong araw ang araw na kailangang lumahok si Yukito sa ritual na musubay. Ang ritual na ito ay medyo simple, ihahagis si Yukito sa nag-aalimpuyong tubig, at kung makaliligtas siya ng 3 araw, siya ang magiging bagong pinuno ng kulto. Sumigaw si Yukito nang may matinding takot, mariing tumatanggi sa nakakatawang ritual na ito. Ito ay pagpatay, hindi isang ritual. Nang marinig ang mga sumpa ni Yukito, ngumiti lamang ang kanyang ama. Nakatayo sa harap ng mataas na bangin, malakas na sinimulan ng ama ni Yukito ang pagbanggit ng pangalan ng ritual. Si Mitama, ang Diyos ng kanilang kulto, ang pinakamataas, ang nakakaalam ng lahat, at makapangyarihang Diyos, kaya tiyak na poprotektahan niya si Yukito. Sa mga salitang iyon, inutusan ng ama ni Yukito ang kanyang mga tauhan na ihagis ang kanyang anak diretsyo sa dagat. Habang lumulubog si Yukito sa tubig, rumagasa sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang nakaraan, mula sa araw na dinukot siya ng mga miyembro ng kultong ito habang nanliligaw siya sa mga babae, hanggang sa sunod-sunod na araw ng sakit at kamalasang sumunod. Kahit paulit-ulit sabihin ni Yukito sa sarili na magiging ayos ang lahat, unti-unting nauubos ang laman ng kanyang isipan, hanggang sa punto na wala na siyang maramdaman kahit habang nanonood ng pelikulang pang-adulto. Nagsimulang mawala ang malay ni Yukito. Sa puntong ito, wala na siyang pinaniniwalaan. Kung may mga Diyos man, kapag siya ay muling isinilang, hiniling niyang maipanganak sa mundong walang mga Diyos. At tunay ngang natupad ang hiling ni Yukito. Nagising siya nang malabo ang ulirat at nakita niyang may isang dalaga na naglalaro sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ng dalaga na buhay pa si Yukito, napatalon siya sa gulat, napasigaw, at pagkatapos ay sunod-sunod na nagsorry ng marami. Hinawakan niya ang kamay ni Yukito at nangakong aalagaan siya hanggang tuluyan nang gumaling ang kanyang mga sugat. Ipinakilala niya ang sarili bilang Aru na nagtatrabaho sa kalapit na kainan at sinabing ililibre niya si Yukito ng pagkain hanggang magsawa siya. Sa puntong ito, nagsimulang mapansin ni Yukito ang kanyang paligid. Nasa isang napakapayapang baryo sa kanayunan siya. Namula ang mukha ni Yukito. Eksakto itong katulad ng trope ng muling pagkasilang na sobrang uso. Kaya agad niyang tinanong si Aru kung saan matatagpuan ang Adventurers Guild. Nang marinig ito, inalalayang sundan ni Aru si Yukito. Masayang tumakbo si Yukito papunta sa kanya, iniisip na eksakto itong mundo ng kanyang mga pangarap. Matapos ang lahat ng sobrang mala sa kanyang nakaraang buhay, desidido siyang mabuhay ng tunay na masaya ngayon. O, iyon ang akala ni Yukito. Pero iba ang naging takbo ng realidad. Dinala siya ni Aru sa isang hardin kung saan nagtatrabaho ang mga taga-nayon sa bukid. Isang quest sa pagsasaka. Bakit ganoon kasimple? Habang nagtataka si Yukito kung bakit, may isang binatang lumapit para makipag-away sa kanya. Lumapit ito ng sobrang dikit sa mukha ni Yukito at sinabing lahat ng babae sa nayon ay kanya. At kung gagalawin daw ni Yukito ang kahit isa sa kanila, bago pa niya matapos ang banta niya, may tumama na sa ulo niya at kinaladkad siya palayo. Ipinakilala ng taong ito ang sarili bilang Kulen at ang nagbanta kay Yukito ay si Roy. Bagamat biglaan, kailangan nila ng tulong ni Yukito sa isang bagay. Iniabot ni Kulen kay Yukito ang isang daga. Naglaho ang mata ni Yukito sa tuwa nang makita ang daga, ito siguro ang kanyang panimulang gamit. Panahon na para labanan ang mga halimaw. Uminga si Yukito sa sobrang kasabikan. Pero hindi pala yon ang kaso. Kailangan pala talaga ni Kulen ng tulong sa pag-aani ng ubas. Pinuputol ni Yukito ang kumpol pagkatapos ng kumpol, iniisip na siguradong beginner's challenge lang ito at kailangan niyang magpakitang gilas. Kaya masipag na nagtrabaho si Yukito hanggang gabi. Dahil sa tulong niya, marami ang naani ni Kulen at Roy ngayon pero hindi sila natuwa. Sa kabaligtaran, nag-aalala sila dahil napakahirap i-preserve ng ganitong klaseng ubas. Kapag hindi nila agad na ibenta, mabilis itong masisira. Nagtanong si Roy kung may paraan bang malampasan ang problemang ito. Kaya gumawa si Yukito ng alak mula sa mga bungang ito para sa mga taga-nayon, at napakarami niyang nagawa na umiinom na sila at ibinubuhos na lamang dahil sobra-sobra. Isang buwan na ang lumipas mula nang dumating si Yukito sa mundong ito, at lahat ng ginawa niya ay umiikot lang sa mga gawain sa pagsasaka mula sa pag-aalaga ng hayop hanggang sa paggawa ng alak at pag-aani. Sobrang nababato si Yukito. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya. Kinabukasan, tulad ng dati, lumabas si Yukito para magtrabaho sa bukid. Habang nagtatrabaho, may tumakbong dumaan na sumisigaw sa kanya na tumakbo siya agad palayo. Isang dambuhalang halimaw ang lumabas mula sa kagubatan, ikinagulat ni Yukito. Ito ay isang halimaw, hindi ba? Sa nakitang iyon, ipinaliwanag ni Roy kay Yukito na isa lang iyong mailap na hayop. Pagkatapos, kumuha si Roy ng isang libro at nagsimulang bumulong, dahilan para lumiwanag ang mga mata ni Yukito. Magkakast ba siya ng spell? Mataas ang inaasahan, pero mas malaki ang disappointment.
Nagkukunwari lang pala si Roy. Pagkalipas ng 2 segundo, hinila niya si Yukito at tumakbo palayo. Galit na hinila ni Yukito ang kwelyo ni Roy, nagtataka kung bakit hindi nito nilabanan ang hayop. Tinitigan siya ni Roy nang nanlalaki ang mata at kaswal na sumagot. Ano bang nagpapaisip sa iyo na kayang lumaban ng isang normal na tao sa isang mailap na hayop? Itinuro ni Yukito ang libro, tinatanong kung ano ito kung hindi para sa pakikipaglaban. Lumabas na isa lang itong survival guide. Kinagabihan, bumalik si Roy at Yukito sa tavern para ipagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Sa puntong ito, tinanggap na ni Yukito ang realidad, wala talagang konsepto ng mahika sa mundong ito. Nang makita si Yukito na nakaupo sa sulok, tulala, lumapit si Aru para makipag-usap sa kanya. Mula nang dumating si Yukito, mas naging bukas at mas masaya ang mga taga nayon. Umaasa siya na, kung maaari, manatili na si Yukito kasama nila habang buhay. Nang marinig ito, umiti lang si Yukito. Ang dating malas na buhay niya ay napalitan ng ganitong saya, at sapat na yon para sa kanya. Dapat pa nga niyang pasalamatan ang mga Diyos sa pagdala sa kanya sa mundong ito. Nang marinig iyon, nagtanong si Aru nang may pagtataka kay Yukito, ano ba ang Diyos? Sa gulat niya, hindi lang walang mahika ang mundong ito, wala rin itong relihiyon, mga Diyos, o anumang espiritualidad. Habang naglalakad sa kabubatan, biglang nakita ni Yukito ang bangkay ng isang hayop. Naalala niyang parang wala namang sementeryo sa nayon. Kung walang mga Diyos, paano nila inilibing ang mga namamatay? Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Roy at Aru sa likuran niya. Lumapit si Roy at bumulong sa tainga ni Yukito na nakadiskubre siya ng isang ipinagbabawal na libro. Iniisip niyang baka ito ay isang misteryosong bagay, pero lumabas na isa lang pala itong adult book. Pagkatapos nito, naglakbay ang grupo papunta sa kabisera ng imperyo. Habang nasa biyahe, ipinakilala ni Roy at Aru ang lahat kay Yukito. Itinuro ni Roy ang palasyo, sinasabing doon nakatira ang kanyang kamahalan ang emperador. Lahat ng alam nila mula sa survival training hanggang sa pagpapalaki ng pananim ay itinuro niya. Ngayon na nandito na sila, malaya si Yukito na maglibot, pero may isang pag-ingat na kailangan niyang tandaan. Huwag makipag-usap sa mga mamamayan dahil ang kanilang nayon ay kinamumuhian ng mga taga-kabisera. Dinala ni Roy at Eru si Yukito sa isang tindahan ng aklat. Nausisa si Yukito kung gaano ka-explicit ang mga adult book sa mundong ito. Pero nang buksan niya ang isa, wala naman siyang nakitang kahit anong kapanapanabik, kundi mga dodo lang na itinuturing na adult content. Paglingon niya, nakita niyang parehong namumula ng matindi si Roy at Oru. Pagkatapos bilhin ang mga libro, lumabas si Yukito at aksidenteng nakita ang isang nagkakagulong tao. Nausisa siyang sumingit upang makita, at ang tagpong tumambad sa kanya ay nagpapatigil sa kanya. Isang pila ng mga taong umiinom ng lason para magpakamatay. Lumabas si Aru at hinila si Yukito palayo habang nasa gitna pa rin siya ng pagkalito kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Aru na iyon ang end-of-life policy ng emperador. Kailangang sundin ng lahat sa kaharian ang sistemang iyon pero hindi dapat mag-alala si Yukito dahil hindi saklaw ang kanilang nayon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Yukito, kung paano ay nakalusot si Aru sa ilalim ng kumot niya. Maingat niyang pinag-aralan ang adult book kanina. Marami itong itinuro na paraan para maging mas malusog ang mga lalaki, at gusto niyang subukan iyon kay Yukito. Maya-maya, kumalma si Aru at nagsorry kay Yukito. Ipinaliwanag niyang napunta siya sa nayong ito dahil sa halos kaparehong dahilan. Ang kanilang nayon ay tinatawag na Kakuri, isang lugar na inuuwian ng mga naliligaw at ng mga takot sa end-of-life policy ng emperador. Kinamumuhian sila ng lahat sa bayan pero si Yukito ay iba. Masaya itong nakikipaglaro sa kanila at hinahayaan pang hawakan siya ni Aru. Sobrang nagpapasaya yon kay Aru. Isang tunay na biyaya ang makilala siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Aru ang batong nakasabit sa lig ni Yukito. Nang makita ni Yukito na mukhang gustong-gusto iyon ni Aru, ibinigay niya ito sa kanya, dahil para sa kanya isa lang naman itong mumurahing hiyas na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Kinabukasan, nagising si Yukito at bumaba sa kainan, pero wala ni isang tao roon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Roy na nakahandusay, balot ng mga sugat. Mabilis na tinulungan ni Yukito ang kaibigan at tinanong kung ano ang nangyari. Umiyak si Roy at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ang kanilang nayon ay isang lugar na pinupuntahan ng mga itinapon. Ngayon ang araw na pipilitin sina Aru at Shiro na wakasan ang kanilang buhay. Nadala na sila ng hukbo. Nipit ni Yukito ang kanyang ngipin, inilapag si Roy, at sumakay sa isang karwahe na hinihila ng kabayo kasama si Colin, nagtungo sa kabisera ng imperyo. Sa oras na yon, wala na si Shiro, at inihahanda ni Aru ang sarili na tanggapin ang hatol sa kanyang kamatayan. Nagmadali si Yukito pababa upang atakihin ang mga sundalo. Lumiko siya upang tingnan ang katawan ni Shiro at nagalit na sumigaw. Kung natatakot sila sa kamatayan, anong karapatan nila para pilitin ang iba na mamatay ng ganito?
Nang marinig ito, hinugot ng kapitan ng gwardiya ang kanyang espada upang harangin si Yukito, sinasabing bilang mga mamamayan ng banal na lungsod, kailangan nilang sumunod sa utos ng emperador. Kung aabala si Yukito, mamamatay din siya. Tinamaan siya ni Yukito ng isang suntok at pagkatapos, nakaranas si Aru ng kaparehong kapalaran. Habang pinapanood si Aru na bumagsak, namutla ang mga mata ni Yukito habang gumagapang patungo sa kanya. Sa sandaling ito, umalinggaw sa kanyang isip ang mga salita ng matanda, poprotektahan ka ng Diyos na si Mitama. Pero hindi ba dapat pinoprotektahan ng Diyos ang mga mabubuting tao tulad nila? Mahigpit na hinawakan ni Yukito ang kwintas, at agad na sumabog ang isang nakasisilaw na liwanag pataas sa kalangitan. Mula sa mga ulap, bumaba ang isang maliit na dalaga at hinawakan si Yukito. Nang makita si Yukito na maputla at balot ng mga sugat, galit na pinatay ng dalaga ang lahat ng gwardiya sa paligid, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para ibalik sa buhay sina Yukito at Aru. Gumapang pataas si Aru, naguguluhan, hindi maintindihan ang nangyayari. Lumiko siya at nakita ang maliit na dalaga na nakaupo ngayon sa ulo ni Yukito. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Mitama, ang Diyos ni Yukito. Pagkatapos, umiikot si Mitama ng mayabang, sinasabi na una niyang layunin ay iligtas lang si Yukito. Pero dahil matagal na siyang hindi gumamit ng kanyang kapangyarihan, aksidenteng nailigtas niya ang lahat ng nandito. Nang marinig ito, tumingin si Yukito pababa kay Mitama, iniisip, ibinabalik ang mga patay sa buhay, maaari ba talaga siyang Diyos? Kinabukasan, pinangunahan ni Yukito sina Eru at Shiro pabalik sa nayon. Sobrang emosyonal si Roy, at dali-daling sumulong, ginamit ito bilang dahilan para yakapin si Shiro. Ngunit sobrang alerto siya, kaya natumba si Roy at bumunganga sa lupa. Ngumiti ng maliwanag si Shiro, at ipinaliwanag sa buong nayon na sa una akala niya ay patay na siya, pero sa paanuman ay buhay pa rin siya. Isang milagro ito, tunay na milagro. Nagdiwang ang lahat at nagdaos ng isang kasiyahan. Ito ang pinakamasayang handaan sa kanilang buhay. Bagamat si Yukito lang ang nakaupo sa isang sulok, nag-isip. Kahit na nailigtas niya sina Aru at Shiro sa pagkakataong ito, nasuway niya ang emperador. Ang kanilang nayon ay nasa hangganan ng kabisera ng imperyo, at wala silang lakas militar o sandata para lumaban. Ang tanging opsyon ngayon ay umasa kay Mitama. Nang makita si Yukito na malungkot, lumapit si Roy upang tanungin kung ano ang problema, pero bago makasagot si Yukito, ibinuhos na ni Roy ang isang baso ng alak sa kanyang mukha. Samantala, sa kwarto ng mga babae, nahihirapan si Aru sa pagbibihis kay Mitama na mariing tumanggi at sinubukang tumakas. Ang mawalay kahit sandali kay Yukito ay hindi matiis ng maliit na dalaga. Pagkatapos ng ilang sandali, nahuli rin ni Aru si Mitama. Nang makita si Mitama na palaging tinatawag si Yukito, mausisang nagtanong si Aru tungkol sa relasyon nila. Nang marinig ito, ipinahayag ni Mitama ng buong pagmamalaki na may panghabang buhay silang relasyon na maninirahan ng magkasama hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Sa mga salitang iyon, bumagsak si Aru. Ayon sa paliwanag ni Mitama, hindi ba sila dating nakatuon sa isa't isa? Posible bang ang gusto ni Yukito ay mga maliit na dalaga tulad ni Mitama? Sumigaw si Aru, determinado na humanap ng paraan para baguhin ang isip ni Yukito. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Mitama at hinaplos ang ulo ni Aru. Maingat niya itong pinagmamasdan at napansin na labis na mahal ng mga taga-nayon si Yukito. Kung minamahal si Yukito, nagpapasaya rin ito sa kanya. Umaasa siyang patuloy nila siyang tratuhin ng ganitong paraan mula ngayon. Sa ibaba, sa tavern, pumunta si Yukito upang hanapin si Colin. Marami pa siyang hindi nauunawaan tungkol sa kahariang ito. Ano ba talaga ang tradisyong end of life na ito? Hindi rin gaanong alam ni Colin. Alam lang niya na itinatag ang sistemang ito libu-libong taon na ang nakalipas. Habang nakikinig ng mabuti, biglang bumangga si Mitama kay Yukito mula sa likuran. Mula sa kaliwang sulok ng mesa, nakatutok ang mga mata ni Roy sa maliit na dalaga. Napakaganda niya, sigaw ni Roy. Tumalon siya, hinawakan ang kamay ni Mitama, at nag-propose, pero tuluyan siyang tinanggihan ng maliit na dalaga. Pagkatapos umalis ng lahat para maglaro ng sama-sama, sa wakas nagkaroon ng pagkakataon si Yukito na umupo ng mag-isa at makipag-usap kay Mitama. Tinanong niya kung kayang labanan ng kapangyarihan nito ang hukbo ng buong bansa. Matatag na sumagot si Mitama ng kailangan lang niyang lumikha ng baha gamit ang isang ikot at gusto niyang ipakita ito kay Yukito kaagad. Tumakbo si Mitama sa mesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan, lumikha ng isang baso ng alak na nagpapatigil kay Yukito. Hindi pwede, paano kayang buhayin tubig na ito lipulin ang buong kaharian? Nalilito rin si Mitama. Gumuhit siya ng bilog sa mesa at lumitaw ang isang bilog na zero na ikinagulat at ikinapawis siya. Bilang isang Diyos, kailangan niya ng mga tagasunod at mas marami ang tagasunod, mas malaki ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit wala siyang kahit isang tagasunod ngayon? Lumiko si Mitama at hinawakan si Yukito sa kwelyo, sinasabing inalog siya.
Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para iligtas siya, ngunit kahit si Yukito ay hindi pa niya tagasunod. Bigla, may isang binata ang pumasok dala ang balita na ang hukbo ay nagmobilisa ng mga sundalo at papunta sa kanilang direksyon. Nang marinig ito, nanatiling kalmado ang lahat. Lumapit si Roy, inilagay ang kanyang braso sa balikat ni Yukito, at sinabi, hindi mahalaga kung ilan ang darating. Siguradong lulutasin ni Yukito ang lahat. Nang marinig ito, mumble lang si Yukito at lumakad palayo. Nagtatago siya sa bathtub, nanginginig ang mga kamay, hindi alam ang gagawin. Nang makita na kakaiba si Yukito, pumasok rin si Mitama ng palihim. Bukas na ipinahayag ni Yukito kay Mitama na dahil sa kanya, magiging target ng kabisera ang kanilang nayon. Nang makita ito, pinayuhan ni Mitama si Yukito na tumakas. Agad namang tumanggi si Yukito, sinabing sobra na ang pagtakbo niya sa nakaraang buhay. Ngayon, mabubuhay siya ng tapat sa kanyang sarili. Matatag na lumiko si Yukito upang tanungin si Mitama kung lalaki ba ang kanyang kapangyarihan kapag dumami ang tagasunod. Kung gagawa siya ng Diyos at relihiyon sa mundong ito. Ang unang taong tinarget nila ay si Roy, na naging tagasunod ni Mitama nang hindi na kailangan ng masyadong paliwanag. Upang harapin ang hukbo ng kabiserang imperial, tinantya ni Mitama na kakailanganin nila ng 10,000 tagasunod. Sapat na yon para masunog ni Mitama ang buong kaharian. Ang pinakamabilis na paraan para makakuha ng tagasunod ay ipakita ang mahika. Pero sa kasalukuyan, isang maliit na dalaga lang si Mitama, kaya kinailangan ni Yukito na baguhin ang plano gamit ang isang talumpati. Sa kabutihang palad, sa nakaraang buhay niya, itinuro sa kanya ng matanda kung paano igalaw ang puso ng mga tagasunod. Naramdaman ni Mitama na hindi na kailangang mag-abala si Yukito. Kahit wala siya sa kasalukuyan ng kapangyarihan, nabuhay na siya ng bilyong taon. Sa kaalaman mula sa napakahabang panahon, alam niyang mabuti kung paano igalaw ang puso ng mga tagasunod. Pagkatapos, pinangunahan ni Yukito si Mitama para magbigay ng talumpati. Nakatayo sa isang bato, sinimulan ni Mitama ang kanyang inihandang talumpati. Pero imbes na malalim na kaalaman, kwento lang niya ang mga kabataan ni Yukito. Dahil dito, nagalit si Yukito, tumalon, at tinakpan ang bibig ni Mitama. Sapat na ang talumpating ito. Talagang oras na niya para gawin yon. Pagkalipas ng ilang sandali, pinatawag ni Yukito ang lahat sa nayon. Naghanda siya ng isang altar para umupo si Mitama, na naguluhan ang lahat. Sinimulan ni Yukito ang kanyang presentasyon, itinuro si Mitama at sinabi sa kanila na siya ay isang Diyos na pinagpapala ang kanyang mga tagasunod. Alam niyang hindi sapat ang mga salita, kaya naghanda si Yukito ng isang pagpapala. Bigla niyang tinawag si Aru at tinanong kung siya ba ay kasalukuyang nasa isang komplikadong relasyon. Tumalon si Aru, nahihiya, at sumagot na namumula ang kanyang mukha, iniisip kung natuklasan na ni Yukito ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Siyempre, wala talagang alam si Yukito. Ito ay ganap na isang kasanayan na natutunan niya, isang kasanayan na madalas gamitin ng mga manghuhula, nagsasabi ng malabong bagay na pwedeng tumukoy sa kahit sino. Lahat ay ayon sa plano ng biglang nagsalita si Mitama, sinisira ang lahat. Itinuro niya si Eru at nagsimulang hulaan ang kanyang mga problema ng basta-basta, na ikinagulat niya. Pagkatapos ng talumpati, sa tavern, pinagsalpukan ni Yukito ang mesa at nagreklamo na sobrang tanga ng kanyang Diyos. Bukod sa pagkain, wala itong silbi. Ngunit hindi siya sumuko. Sinubukan ni Yukito na mag-isip ng iba pang paraan upang makaakit ng tagasunod, mula sa pagtatanghal ng mga magic trick hanggang sa pag-apela sa kanila sa pamamagitan ng kaakit-akit na kilos, pero anuman ang gawin nila, wala pa ring dumating para makita sila. Humiga si Yukito sa mesa, sobrang nababato at hindi alam ang gagawin. Napakahirap gumawa ng kulto. Dapat talagang napakahusay ng matanda niya para makagawa ng kultong ito. Hindi alam ang susunod na gagawin, biglang pumasok si Aru, na pinaniwala si Yukito na dumating na ang hukbong imperial. Pero hindi iyon ang nangyari. Ang aso ni Aru, si Kairu, ay aksidenteng nakain ng lason at malapit nang mamatay. Gustong dalhin agad ni Yukito ito sa veterinaryo, pero umiling lang sina Aru at Shiru. Sila ay mga itinapon mula sa kabiserang imperyo. Walang sinuman ang tutulong sa kanila. Nang gabing iyon, habang malungkot sila, bumalik si Yukito na balot sa dumi, may hawak na ilang damo. Ginamit niya ang mga damo para gumawa ng antidote para kay Kairu. Nagulat si Mitama. Lubos na naiba ang kilos ni Yukito ngayon kumpara dati. Hindi rin alam ni Yukito kung bakit. Sa sandaling iyon, ayaw lang niya na malungkot ang dalawang kapatid na babae. Kahit na pinilit niya ang lahat, hindi nakaligtas si Kairu. Umiiyak si Aru nang biglang inilagay ni Mitama ang kanyang kamay sa mesa. Ginamit ng maliit na dalaga ang kanyang kapangyarihan para buhayin si Kairu, ikinagulat ng lahat. Pagkatapos, bumagsak si Mitama sa mesa, ang kanyang katawan ay tuluyang natuyo. Sa iisang tagasunod lamang, iyon lang ang kaya niyang gawin. Pagkatapos niyang magsalita, muling sumiklab ang kapangyarihan ni Mitama. Lumabas na tumaas na ang bilang ng kanyang mga tagasunod sa 3.
Sa tatlong tagasunod lamang, naging pambihira ang kapangyarihan ni Mitama na ikinagulat kahit ni Yukito. Inisip ni Mitama na maaaring dahil kakaiba ang pisikal na kondisyon ni Aru at Shiro kumpara sa normal na tao, pero iba ang iniisip ni Yukito. Marahil ang kapangyarihan ni Mitama ay tumataas base sa kung paano naniniwala ang kanyang mga tagasunod sa kanya. Halimbawa, sinabi ni Roy na siya ay tagasunod, pero talagang nagsimplang siya kay Mitama, habang sina Aru at Shiro ay mismong nakasaksi sa banal na kapangyarihan ni Mitama, kaya sila naging tagasunod. Masigasig na itinuro ni Mitama sina Aru at Shiro, sinasabi na ngayong naibalik na ang kanyang kapangyarihan, tutuparin niya ang kanilang mga kahilingan. May kahilingan si Oru na buhayin muli ang mga tao mula sa hukbong imperial. Gamit ang kanyang kapangyarihan, binuhay ni Mitama ang mga ito, kasama si Kapitan Bertrand, ngunit mukhang nagkamali si Mitama sa pagpili ng kasarian. Nabago siya mula sa lalaki patungo sa babae. Ngunit hindi iyon mahalaga. Mas maganda nga sa ganitong paraan, tawang-tawa si Mitama. Mukhang isang mundong walang mahika. Ngunit ang katotohanan iyon ay maingat na itinatago. Sa kagubatan malapit sa nayon ni Yukito, may isang taong may codename na Adder na nagsasagawa ng misyon. Sa isang hampas lamang, agad niyang napuksa ang isang halimaw. Matapos buhayin muli ni Mitama, sinubukang hanapin ni Knight Captain Bertrand ang daan pabalik sa banal na lungsod. Ngunit sa ganitong anyong babae, gaano man siya magpaliwanag, hindi niya mapaniwala ang hukbo. Hindi makapasok sa lungsod, natagalan si Bertrand sa kagubatan malapit doon. Umupo sa tabi ng apoy ng kampo, may luha sa mga mata, iniisip niya kung paano kahit isang kagalang-galang na kabalyero ng kabiserang imperial ay naibababa sa ganitong kalagayan. Kung iniwan na siya ng kaharian, paano siya dapat mabuhay ngayon? Habang nakaupo siya roon na nadarama ang panghihina, lumitaw si Roy upang pangatawanan siya. Nasaan na ang nakakatakot mong tindig kaninang umaga nang gusto mong sirain ang buong ngayon? Bakit ka ngayon ganito kahina? Pagkatapos, nagsimula si Roy na gumamit ng malalaswang kilos upang takutin siya. Mahigpit na hawak ni Bertrand ang kanyang espada, nais itong ibunot, ngunit hindi niya magawa, bilang sundalo na naglilingkod sa kanyang kamahalan, hindi siya pinahihintulutang bunutin ang espada maliban kung para sa isang makatarungang dahilan. Biglang dumating si Yukito, itinatapon si Roy sa gilid upang siya na mismo ang humarap sa sitwasyon. Kahit nakakaunti pa lamang ang panahon ni Yukito sa nayon, alam niya ang lahat tungkol kay Bertrand, mula sa kanyang kawalang kakayahang bunutin ang espada hanggang sa katotohanang itinapon siya ng imperyo. Inabot ni Yukito ang kanyang kamay, iniimbitahan si Bertrand na sumama sa kanya. Ipinangako niyang gagawa siya ng isang lugar kung saan siya ay magkakaroon ng kinabibilangan. Ngumiti si Bertrand kay Yukito, sinabing kahit ayaw niya, may utang pa rin siya kay Yukito, at ipinangako niyang babayaran ito sa buhay na ito. Bumalik sa normal na daloy ang buhay sa nayon. Noong umaga, isang mailap na hayop ang muling umatake sa mga taga-nayon. Nagboluntaryo si Riki na manatili upang protektahan ang lahat para makatakas sila. Dumating sina Yukito at Mitama, at ginamit ni Mitama ang kanyang kapangyarihan upang tawagin ang isang espada na magagamit ni Riki. Ayon sa pagpapakilala ni Mitama, ito ang maalamat na sobrang makapangyarihang Kusanagi Sword, pero sa paanuman ay hindi man lang nakasugat sa halimaw. Hinawakan ni Yukito si Mitama sa kwelyo, paulit-ulit na tinatanong siya, pero nawalan din ng sagot si Mitama. Alam niya lamang mula sa alamat na dapat ay sobrang makapangyarihan ito. Nasa likuran na nila ang halimaw. Sumigaw sina Yukito at Mitama, at sa sandaling iyon, lumitaw si Bertrand. Itinusok niya ang kanyang espada diretsyo sa ulo ng halimaw at iniutos sa lahat na umatras. Tunay nga bilang kapitan ng Royal Guard, hinati ni Bertrand ang halimaw sa dalawa sa isang hampas lamang. Namangha si Yukito, nakanganga sa pagkagulat. Ano ang ginawa niya kanina? Ang espada na hawak niya ay tiyak na hindi pangkaraniwang sandata. Ngumiti si Yukito sa gilid ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang isang tunay na kapaki-pakinabang na bagay. Isang mahalagang piraso sa kanyang laro, si Bertrand ay tiyak na magagamit ng husto. Samantala, gamit ang pagkakataong maraming tao ang naroroon, hindi nakalimot si Yukito na ipalaganap ang tungkol sa kanyang kulto. Ipinahayag niya na kung tuturuan ng lahat si Mitama bilang Diyos, mula ngayon, hindi na nila kailangang matakot sa ganoong karaniwang mga mailap na hayop. Upang tulungan si Yukito, binago pa ni Aru ang menu, ang alak, na dating karaniwang bagay, ay ngayon ihinahain lamang sa mga miyembro ng kulto. Upang maparami ang mga tagasunod, ginamit ni Yukito ang lahat ng paraan upang maakit sila. Sa kabutihang palad, dahil ang mundong ito ay paatras pa rin, maraming bagay ang maaaring pagsamantalahan ni Yukito. Lumabas siya ng isang malaking garapon at inilagay ito sa harap nila, ipinaliwanag na makakatulong ito sa mas mahabang pag-imbak ng pagkain. Kung manunumpa silang sumali sa kulto, bawat tahanan ay makakatanggap ng isa ng libre. Nagtanong ang mga tao kung saan kinuha ni Yukito ang napakaraming garapon. Siyempre, hindi ito gawa ni Yukito, kundi ni Roy, upang makagawa ng sapat na garapon para sa buong nayon.
Nagtrabaho siya ng 3 sunod na araw, ngunit isang pagsaway lamang mula kay Mitama, at agad na nagpatuloy si Roy sa trabaho ng may apoy at sigla na parang baliw. Hindi lang iyon, gumawa rin si Yukito ng mga cookies upang ibigay sa lahat ng sumali sa kulto. Dahil sa kanyang pagsisikap, sa loob lamang ng isang araw, tumaas ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama sa mahigit 100 tao. Sa simula, talagang mahirap ito. Ngunit para kay Yukito, naging mas madali na ngayon. Marahil ang mundong ito ay hindi pa nagkaroon ng konsepto ng mga Diyos noon. Ngunit dahil dito, hindi nag-atubiling sumali ang mga tao kapag binigyan ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Dahil dito, magiging kakaiba ang kulto ni Yukito kumpara sa mga modernong kulto. Sa halip na sumali dahil sa pananampalataya, sumasali sila dahil sa kapakinabangan. Gamit ang pagkain ni Aru at Shiru at lakas ni Bertrand upang akitin sila, determinado si Yukito na gamitin ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos umalis ni Mitama, nagsimulang mag-isip muli si Yukito. Kahit na tumaas na ang bilang ng mga tagasunod, eksakto bang ilan ang kakailanganin upang humarap sa isang hukbong royal? Sa sandaling iyon, lumitaw si Bertrand, at sinamantala ni Yukito ang pagkakataon upang magtanong. Siyempre, hindi niya tinatanong para lumaban sa hari, kundi simpleng para protektahan sila. Tungkol dito, sinabi lamang ni Bertrand kay Yukito na nagkamali siya ng malaki. Ang kapangyarihan ng hari ay hindi nagmumula sa hukbo, kundi sa isang maliit na grupo ng mga sundalo na binigyan niya ng espesyal na kapangyarihan. Hindi pa niya ito personal na nakita, pero ayon sa sabi-sabi, napakalakas ng lahat, kayang pabagsakin ang isang bundok sa isang kisap mata. Samantala, si Adar, sa utos ng hari, ay naghahanda na upang tutukan ang nayon ng Kakuri. Matapos makipag-usap kay Bertrand, dali-daling umuwi si Yukito upang tanungin si Mitama kung kaya ba niyang hatiin ang isang bundok sa dalawa. Buong pagmamalaki at kumpiyansa, sinabi ni Mitama na napakadali lang nito. Bigyan siya ng 10,000 tagasunod at kaya niyang hatiin ang 10 bundok. Nang marinig ito, napadilim ang mukha ni Yukito. Hindi maganda, sobrang walang silbi niya. Kailangan niyang maghanap ng ibang paraan. Kaya't muli niyang hinanap si Bertrand, itinulak siya sa isang puno na nagpamula sa kanyang mukha. Akala ni Bertrand na abalahin siya ni Yukito. Pero hindi iyon ang nangyari. Gusto lang ni Yukito malaman ang lihim ng espada ni Bertrand. Kanina, nakita niyang hinati ni Bertrand sa dalawa ang isang mailap na hayop gamit ang espadang ito. Anong lihim ang taglay nito? May malaking bato sa harap nila. Lumapit si Bertrand, bunot ang kanyang espada, at sa isang hampas lamang, madaling nahati ang malaking bato sa dalawa. Tungkol sa prinsipyong nasa likod ng espada, walang ideya si Bertrand. Tanging ilang posisyon lamang sa hukbo ang binigyan ng ganoong mga sandata ng hari, at siya lamang ang nakakaalam ng kanilang kapangyarihan. Kinabukasan, sinumon ni Yukito sina Shuru at Kulen para sa isang pribadong pagpupulong. Bakit sila dalawa lamang? Dahil sila ang pinakamatalino sa mga tagasunod. Diretso si Yukito sa punto. Malapit nang atakihin ng hukbong royal ang nayon, kaya nais niyang hingin ang opinyon ni Kulen at Shuru kung naisip na ba nilang ilipat ang nayon. Matatag na sinabi ni Kulen na hindi ito posible. Kung gagawa sila ng kahit 2 kapansin-pansing galaw, tiyak na madadala sila ng mas mabilis dahil natagpuan nilang nasa deadlock sila. Sa sandaling iyon, natutunan ni Yukito ang isang mahalagang impormasyon. Ang nayon ng Kakuri ay hindi lamang iyon. Ito ay isang pangalan lamang para sa mga nayon na itinapon. Bukod sa kanilang nayon, marami pang ibang katulad na nayon sa paligid ng kabiserang imperyo. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok ang grupo ni Roy sa tavern, naamoy ang alak, kaya nagsimula muli ang isang malaking sesyon ng pag-inom. Gabing iyon, tinawag ni Adar ang isang kasamahan na si Loki upang tanungin ang susunod na misyon. Ibinigay ni Loki kay Ador ang impormasyon tungkol sa isang medyo mapanganib na mailap na hayop at inutusan siyang suriin ito. Samantala, pagkatapos ng sesyon ng pag-inom, patuloy pa ring nag-isip si Yukito para sa mga solusyon. Nang makita ni Shiru na gising pa si Yukito, lumapit siya upang silipin ito at sinamantala ang pagkakataon upang haplusin ang kanyang ulo bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa nayon. Bagamat hindi niya lubos na naintindihan ang kultong tinutukoy ni Yukito, alam niya na ang ginagawa niya ay para protektahan sila. Nagawa na ni Yukito ang higit pa sa kinakailangan, kaya hindi niya dapat labis-labisin ang sarili. Ang mga salitang ito ni Shiru ang nagpabalik ng alaala kay Yukito sa sinabi ng matanda noon, ang kanyang kulto ay nagsimula lamang sa 100 tao. Pero tumaas ito ng labis matapos isang beses lamang niyang winasak ang isang manloloko na kulto sa ibang lungsod. Ang itinuro sa kanya ng matanda dito ay upang maparami ang tagasunod, kailangan ding sakupin ang iba pang lugar. Naisip ito ni Yukito at agad na tinawag si Kulen kinabukasan para sa isang pribadong pag-uusap. Hindi naintindihan ni Kulen kung ano ang nais iparating ni Yukito. May isang bagay na kailangan ipaalala ni Kulen kay Yukito, iba ang kanilang nayon kumpara sa kabiserang imperyo, dahil dito, malaya ang lahat, kaya kung nais ni Yukito na gumawa ng isang bagay, malaya siyang gawin ito.
At ganoon, lumipas ang isang buwan. Gaya ng dati, patuloy si Bertrand sa kanyang tungkuling protektahan ang Nayon. Dahil nababato sa kawalan ng ginagawa, natigilan siya nang biglang lumitaw si Adder. Matapos magsyasat, nakumpirma ni Adder na si Bertrand ay dating kapitan ng Royal Guard. Ngunit dahil sa dahilan ng presensya ni Bertrand dito, agad niyang inakusahan si Bertrand ng pagtataksil, pinagsasampal siya ng mabagsik at hinila papasok sa gitna ng kabubatan. Hindi agad pinatay ni Adder si Bertrand, nais munang malaman kung bakit nabago ang kasarian ni Bertrand. Sa sandaling iyon, nagulat si Adder sa tanawing nakita, ang Nayon ng Kakuri ay nagbago ng husto. May isang pagpupulong na ginanap na dinaluhan ni Kulen at Shuru. Plano ni Yukito na makakuha pa ng humigit kumulang 10,000 tagasunod. Matalino ang mga taong ito, kaya tinawag niya sila upang talakayin ang plano. Tungkol dito, ganap na naguluhan sina Kulen at Shuru. Ang kanilang Nayon ay may humigit kumulang 2,000 tao lamang. Paano sila magkakaroon ng sapat na bilang para sa hinihingi ni Yukito? Naiintindihan ito ni Yukito at agad nang binago ang kanyang plano. Mula ngayon, gagamitin niya ang lahat ng mayroon siya upang lumikha ng kapakinabangan para sa lahat, kaya't maaakit silang sumali sa kulto. Sa bukid, masigasig na pinapalakad ni Roy ang harvester na ibinigay ni Yukito. Sa gamit na ito, dumami ng maraming beses ang bilis ng pag-aani ng mga magsasaka na ikinagulat ng lahat ng nakasaksi. Sa harap nila, agad ipinaalam ni Yukito na ito ay isang kasangkapang nilikha sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ni Ginoong Mitama. Kung maniniwala sila sa kapangyarihan ni Ginoong Mitama, ibibigay sa kanila ang sobrang kasangkapang ito. Matapos masaksihan ito mismo, paano hindi sila maniniwala? Lahat ay sumigaw at nagkumpetensya upang makuha ang kasangkapan. Lumiko si Yukito upang tawagin si Mitama, na nakahiga ng walang galaw sa lupa, at mahinahong sinasabi sa kanya na panahon na upang gumawa ng mas maraming kasangkapan para sa kanyang mga tagasunod. Dahil sa kampanyang ito, tumaas ng husto ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama. Mula sa 100, tumalon ito ng diretsyo sa 900. Ang dami ng tao na ito ay nagpatibay kay Mitama ng husto. Naniniwala siya na sa puntong ito, kahit dumating ang hukbong royal, hindi nila siya matatalo. Siyempre, hindi naniwala si Yukito sa mga walang laman na salitang ito. Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Nag-isip si Yukito. Habang nag-iisip, pumasok si Aru. Kakabalik lamang niya mula sa pagkuha ng tubig sa balon, ngunit aksidenteng natapon ang lahat sa harap niya. Kagad itong nagbigay ng ideya kay Yukito. Iyon na, ang tubig ay isang bagay na kailangan ng bawat tahanan. Kaya agad na idinisenyo ni Yukito ang isang pipeline para kay Aru. Dumadaloy ang tubig mula sa gripo, na labis na ikinagulat ni Aru. Sa isang bagay na kasing kapaki-pakinabang nito, mula ngayon, hindi na niya kailangan pang pumunta sa balon upang kumuha ng tubig. Habang ipinapakita niya ito kay Yukito, sumigaw si Shuru ng kanyang pangalan mula sa likod. Lumingon siya at direktang natapunan ng tubig sa mukha. Si Shuru, nakasuot ng mainit na bikini, ay naglabas ng 2 set pa at hinikayat sina Aru at Yukito na agad itong isuot. Isa pang napakagandang ideya. Sa mismong harap ng bahay ni Yukito, lumitaw ang isang sobrang malaking swimming pool, kung saan maaaring magsuot ng bikini at maglaro ang mga babae sa Nayon. Nakatayo si Roy, halos pumutok ang kanyang mga mata sa sobrang stimulation, sobrang hirap para sa kanya itong tiisin, dumugo ang kanyang ilong, at bumagsak siya. Kakapalit lang ni Aru ng kanyang bikini nang itulak siya ni Shuru sa harap ni Yukito. Nanatiling walang pakialam si Yukito, gaya ng dati, pinupuri si Aru kahit sa simpleng dahilan lamang, pero sapat na yon upang mapasaya si Aru ng labis. Samantala, si Mitama, ang katawan ay ganap na natuyo, lumitaw mula sa tubig, hinihila ang pantalon ni Yukito at nagrereklamo. Bagamat siya ang diyosa ng lupa, at ang pagguhit ng tubig sa ilalim ng lupa at paggawa ng mga pipeline ay karaniwang gawain niya, ang paggawa nito para sa buong Nayon ay sobrang nakakapagod pa rin. Hindi na pinansin ni Yukito dahil sandaling makalipas, ganap nang nakabawi si Mitama. Muli, tumaas ang bilang ng kanilang mga tagasunod mula sa 900 hanggang sa nais na 600. Pero para kay Yukito, kulang pa rin ito. Susunod na hakbang ay ang breakthrough plan upang lumikha ng isang bagay na tunay na espesyal kumpara sa iba. Gabing iyon, ang tindahan ni Shuru ay nagniningning sa maliwanag na ilaw, tinatanggap ang mga tao para sa inuman. Si Aru at Shuru, nakasuot ng bunny outfits, ay bumati sa lahat. Bagamat labis na nahihiya, kailangan pa rin ni Aru na gawin ang kanyang makakaya, dahil ito ang hiling ni Yukito sa kanya. Mula sa tuktok ng burol, nakatayo sina Yukito, Kulen, at Bertrand, pinagmamasdan ang tanawin ng Nayon. Ang electric lighting ang pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng tao. Ginamit nila ito upang sakupin ang gabi. At ganito ipinakita ni Yukito ang kanyang kakaibang pamamaraan. Nakatayo si Bertrand, ganap na namangha. Talagang mahirap ilarawan ang eksenang ito sa ilang salita lamang. Ganoon din ang pakiramdam ni Kulen sa eksenang ito sa harap nila. Kahit ang kabiserang imperyo ay hindi nito maihahambing.
Sa pinakamabuti, ilang lampara lamang ang kanilang ilalagay. Nang marinig ito, nakakunot ang noo ni Bertrand. Paano nauunawaan ni Cullen ng ganoon karami tungkol sa palasyo ng imperyo? Ngumiti si Cullen at ikinuwento ang lahat. Dati siyang nagtrabaho sa kabiserang imperyo. Tinanggal ni Cullen ang kanyang kamiseta upang ipakita na wala siyang marka ng pagpuputol ng ulo. Nanirahan si Cullen dito dahil gusto niya lamang ng kalayaan. Pagkatapos, lumingon si Cullen kay Mitama. Sa una, inisip ni Cullen na siya ay medyo kakaiba. Ngunit ngayon, mas lalo niyang natagpuan si Mitama na kakaiba, palaging pinag-uusapan ang isang bagay na tinatawag na mga Diyos. Sa pagkakataong ito, nais ni Cullen na ipaliwanag ni Yukito ng mas malinaw kung ano nga ba talaga ang tinutukoy niyang Diyos. Ipinaliwanag ni Yukito ito sa pinakasimpleng paraan sa kanila pareho. Ang mga Diyos ay mga nilalang na lampas sa pangunawa ng tao na nakahigit pa sa mga batas ng kalikasan. Nang marinig ito, nagsalita si Bertrand, sinasabing ayon sa paliwanag ni Yukito, medyo kahawig ito ng emperor. Mga natural na kalamidad, epidemya, mailap na hayop wala siyang hindi alam. Sa isang gabi lamang, tumaas ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama sa 2,000 tao. Ibig sabihin, lahat ng tao sa nayon ay nakuha na. Habang naghahanda si Yukito para sa susunod na hakbang, dumating si Roy, nagmamadaling nagulat na si Bertrand ay binubugbog ng isang babae. Sa panig ni Bertrand, sinusuri ni Adder ang isang hose ng tubig. Hinawakan niya si Bertrand, hinihingi na ibunyag ang lahat tungkol sa mga kakaibang kasangkapang ito. Maliban sa emperor o sa kongres, wala nang iba pa sa kaharian ang makakagawa ng mga ito. Sa sandaling iyon, may tumawag. Si Loki yon, nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ipinag-ulat ni Adar ang lahat. Matapos makinig, pinaalala ni Loki kay Adar ang isang bagay mula sa nakaraan. Noong nakaraan, may isang archon na nagtaksil sa emperor. Sa kasalukuyan, ang nayon ng Kakiri ay tila kahawig nito, kaya dapat alam ni Adar ang kanyang gagawin. Pagkatapos putulin ang tawag, hinawakan ni Adar si Bertrand. Sa una, balak niyang dalhin si Bertrand pabalik sa kaharian para sa sentensya. Ngunit ngayon, tila kailangan na niyang gumamit ng puwersa upang mapilit si Bertrand na ibunyag ang impormasyon. Biglang lumitaw si Mitama sa likod ni Adar at umatake. Itinuro niya ang mukha ni Adar, idineklara na siya ay isang diyosa, at dito siya ang batas, hindi ang anumang emperor. Ito ay nagpagalit kay Adar at nagpakawala siya ng energy beam sa kanila. Nang mawala ang alikabok, si Mitama ay hindi man lang gasgas na ikinagulat ni Adar. Isang galaw lamang ay sapat na. Nagsumon si Mitama ng mga puno-tao na sumugod upang atakihin si Adar. Iginapang ni Adar ang kanyang likod upang ipagtanggol ang sarili. Pinutol niya ang mga puno-tao, ngunit patuloy silang bumangon at nakipaglaban. Nasa harap, sa kanan, sa kaliwa, at sa likod niya sila. Mabilis na nakontrol siya ni Mitama. Ipinahawak ni Mitama ang kanyang mga kamay sa lupa at nagsumon ng 2 higanting baging na tinamaan si Adar ng malakas. Mukhang tapos na, ngunit iyon ay pambungad pa lamang. Binasag ni Adder ang mga baging at nakatakas. Mula sa kanyang katawan, naglabas siya ng maraming kakaibang mga kamay na ikinapagpawis at ikinabahala ni Yukito. Sobra na ang nagamit na kapangyarihan ni Mitama at nais niya itong tapusin sa isa pang galaw. Nagsumon si Mitama ng isang 9 na ulo na ahas puno upang atakihin si Adder, ngunit sa pagkakataong ito, ganap na naiba kaysa dati. Sa isang galaw lamang, winasak ni Adder ang atake ni Mitama. Sa nayon, nagtipon ang lahat sa bahay ni Shuru. Lahat ay nag-aalala, iniisip kung ligtas ba silang manatili doon. Walang ideya si Shuru. Inutusan sila ni Yukito na huwag lumabas. Hindi sang-ayon si Aru. Lumalaban si Yukito upang protektahan sila. Bagamat wala siyang magagawa, nais pa rin niyang makasama siya, kaya tumakbo siya palabas. Sa puntong ito, nakaluhod si Mitama, hindi makapaniwala na isang Diyos na katulad niya ay natalo ng isang simpleng bata. Pabigla-biglang sumigaw si Yukito, nagmamakaawa kay Mitama na huwag pang sumuko. Dahil dito, bahagyang naibalik ang kapangyarihan. Nagpasya si Mitama na ibuhos ang lahat, nagsumon ang lahat ng primordial na Diyos upang harapin si Adder, ngunit tila ito ay isang pagkakamali. Pagkatapos makita ang kasalukuyang bilang ng mga tagasunod ni Mitama, agad silang umalis. Matapos ang isang malakas na pagsabog, umiyak si Mitama, humihingi ng paumanhin kay Yukito dahil hindi niya siya matulungan. Agad na tumakbo si Yukito upang yakapin at protektahan ang maliit na babae. Ganoon din ang ginawa ng grupo ni Aru at Shuru. Sa panig ni Adder, pagkatapos ng nakaraang atake, siya rin ay lubos na nadismaya. Galit na galit, bumuo siya ng isa pang energy ball at itinapon ito direkta sa nayon ng Kakuri. Walang magawa si Yukito kundi manood habang sumabog ang nayon sa harap niya. Biglang may tumunog na tinig at agad naganap na naibalik ang nayon. Lumingon si Adder, si Colonion. Sa kakaibang paraan, tinawag niya si Cullen na Loki. Dahil nadiskubre, hindi na nagtangkang itago ni Cullen ang kanyang sarili.
Bumalik siya sa kanyang tunay na anyo, ipinakilala ang sarili bilang Loki, isa sa mga Pillar Archons. Itinuro ni Adder ang kanyang kamay kay Cullen ng may banta. Kakaraan lamang, nangahas si Cullen na pigilan siya sa pag-atake. Batay sa susunod na sagot ni Cullen, didesisyonan niya ang kaparusahan nito. Wala talagang pakialam si Cullen kay Adder, at naglakad siya sa likod ni Yukito at Mitama, hinahaplos ang kanilang mga ulo. Panahon na, bakit hindi na lang sirain ang imperyong ito ng buo? Nagulat si Yukito sa sinabi ni Cullen. Malinaw na siya ay nasa panig ng Emperor, kaya paano niya nasabi ang ganoong bagay? Samantala, nakalikom na si Adder ng kanyang enerhiya. Sinumang mangahas na hayagang takasin ang Emperor ay dapat mamatay. Ngunit bago pa man siya makaatake, sa hindi maipaliwanag na paraan, lumapit si Cullen sa likod niya at tinusok si Adder sa isang galaw lamang. Mukhang mamamatay si Adder, ngunit sa isang snap ng daliri ni Cullen, nawala ang sugat. Lumabas na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan kay Adder, at ang tusok ay ilusyon lamang. Matapos nito, tumawag siya kay Yukito, sinasabing pumunta sa Imperial Palace. Alam niyang hindi siya makakatanggi, kaya nagpasakop si Yukito. Nakabayan din si Adder at isinama. Sinundan ni Yukito si Cullen sa Grand Hall kung saan tumatanggap ng audyensya ang Emperor. Pagkakita niya sa Emperor, agad na sumugod si Ata, lumuhod, at nagmamakaawa ng kapatawaran sa pagpapapasok ng mga taksil dito. Pinatawad siya ng Emperor, sinabing ito ay ganap na inaasahan niya. Pagkatapos, hinarap niya si Yukito, niloloko kung paano nakakatawa ang pakikibaka ni Yukito para mabuhay. Kahit nakaupo sa palasyo, alam pa rin niya ang ginagawa ni Yukito. Dahil dito, naupos ang malamig na pawis ni Yukito sa takot. Paano nga ba nalaman ng Emperor ang tungkol sa mga Diyos? Baka isa rin siyang tao mula sa ibang mundo. Nagpatuloy ang Emperor sa kanyang pananalita, ipinapaalam kay Yukito na nakita na niya ang pagbagsak ng maraming bansa dahil sa pagkakaroon ng mga Diyos. Kaya sa kanyang imperyo, pinag-isipan niya kung paano maiiwasan ang ganitong pagbagsak sa pamamagitan ng tamang kontrol sa mga tao at pagsunod sa mga regulasyon. Labis na pinapawisan si Yukito habang nakikinig dito nang biglang may malakas na ingay. Dahil ito kay Mitama, nakatatanggal lang ng isang haligi sa palasyo. Pagkatapos, itinuro ni Mitama ang trono, sinabing mula nang pumasok siya sa silid na ito, nakaramdam siya ng kakaiba. Pagkamatapos niyang magsalita, agad na nagbago ang silid. Nagulat si Yukito nang makita ang Emperor na kakaupo lamang sa harap niya ay ngayon naging tuyong kalansay na. Sa puntong ito, nagsalita na si Cullen. Tunay nga, na-detect ni Mitama ito. Lumapit siya sa trono, tinaboy ang kalansay, at umupo. Tulad ng kanilang nakita, matagal nang patay ang Emperor ng bansang ito. Lahat ng gawain ng imperyo ay pinapatakbo mula sa silid na ito at sa aparatong ito. Mula nang mamatay ang Emperor, ipinasa niya ang kapangyarihang administratibo kay Cullen. Ngunit kahit matagal na ang panahon, hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang mekanismo ng makina. Pagkatapos, ipinakita niya lahat kay Yukito, mula impormasyon hanggang mga paraan ng operasyon. Lahat sa imperyo ay pinapatakbo ng mga makina, ngunit ang imperyo ay patuloy pa rin sa masaganang pag-unlad. Sino ang nakakaalam kung gaano nakatagal, baka daan-daang taon ng ganito ang pagpapatakbo ng bansang ito? Nang makita si Yukito na tila nalilito pa rin, tumawa si Mitama at ipinaliwanag sa kanya. Tunay ngang walang ideya si Yukito. Matagal nang hinarap ng bansang ito ang panganib ng pagkaubos, 10,000 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, may isang grupo ng mga taong itinuring ang kanilang sarili na matalino na bumangon at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang muling lumikha ng isang mundong hindi na mamamatay. Ngunit dahil dito, unti-unting nanghina ang kanilang pananampalataya sa mga Diyos. Narinig ito, agad na hinawakan ni Yukito si Mitama at nagtanong ng may pagka-urgent, ano ba talaga ang mundong ito? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba malinaw? Ito ang Earth, ngunit sa hinaharap. Nagdasal ka sa mga Diyos na iligtas ka sa mundong walang Diyos, kaya dinala ka ni Mitama dito, sagot niya. Sapat na ang maliit na usapan, binitiwan ni Cullen ang trono at sinabi kay Mitama na oras na upang sirain ang silid na ito. Kung gagawin nila ito, mawawala ang end-of-life regime at lahat ng pamamahala ng imperyo. Matigas na tumutol si Adder, ngunit wala namang pakialam si Cullen. Pagod na siya, matagal nang patay ang tagapamahala, bakit pa siya mananatiling tapat? Sa puntong ito, biglang tumawag si Yukito kay Cullen at, hindi inaasahan, sinipa siya. Agad na hinihila ni Cullen ang kanyang kutsilyo at sumugod upang atakihin si Yukito. Sa isang iglap, naibaba ni Yukito si Cullen sa lupa at pinilit siyang isiwalat ang kanyang layunin. Matagal nang pinanood ni Yukito ng mabuti ang silid na ito. Ang mga Archon na tulad nila ay hindi kayang gamitin ang kanilang kapangyarihan. Kaya kailangan ni Cullen ang kapangyarihan ni Mitama. Matagal nang naiinis si Cullen sa end-of-life regime ng bansa. Kahit ang mga insekto ay alam na tumakas kapag nanganganib ang kanilang buhay. Ngunit bakit ang mga tao sa kahariang ito ay tanga na tinatanggap ito bilang isang normal na bagay?
Nagtaka si Kulen kung bakit ganito ang mga tao. Bumalik siya sa silid at sinuri ang mga lumang dokumento ng hari, at natuklasan na minsan din siyang namuhay sa isang mundo kung saan sinasamba ng mga tao ang mga Diyos. Ngunit sa puntong iyon, wala pa siyang ideya kung ano ang isang Diyos. Pagkatapos nito, nagdisgis si Kulen at pumasok sa Kakuri Village upang manirahan doon. Ang lugar na ito ay talagang kakaiba kumpara sa Imperial Capital, kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng malaya sa kanilang sariling paraan. Ngunit darating din ang panahon na kailangan nilang tanggapin ang tungkulin na wakasan ang kanilang buhay. Habang iniisip ni Kulen kung paano makakahanap ng solusyon, biglang lumitaw si Yukito, isang taong palaging nagsasalita tungkol sa mga bagay na hindi maintindihan. At ginamit ang kanyang kaalaman upang lumikha ng mga bagay na hindi pa lumalabas sa mundong ito noon. Ang rurok ng lahat ay ang araw na nagpunta si Yukito upang iligtas sina Oru at Shuru. Nasaksihan ni Kulen mismo ang pagpapakita ni Mitama, hanggang sa araw na tinipon siya ni Yukito at Shuru upang talakayin ang doktrina para sa kulto. Sa madaling salita, ang doktrina ay ang slogan ng kulto na anumang tagasunod na makarinig nito ay dapat maniwala ng ganap. Dahil hindi alam kung ano ang isusulong, ibinigay ni Kulen ang kanyang sariling opinyon, at ang slogan para sa kanilang doktrina ay mamuhay ng tunay na malaya, kaya isinulat ni Yukito ang doktrina sa isang watawat at isinabit ito. Napakatalino ng ideya na ito, sabi ni Yukito, sabay tapik sa balikat ni Kulen bilang pasasalamat bago umalis. Sa puntong ito, tumakbo si Mitama upang bahagyang babalaan si Kulen, huwag gamitin ang kanyang anyong babae upang tuksuhin si Yukito. Labing-labis na ikinagulat ni Kulen ang pahayag na yon mula kay Mitama. Dito rin niya tunay na naniwala na si Mitama ay isang Diyos, nang matuklasan nito ang kanyang perpektong disgis, isang bagay na walang ibang makakagawa. Bumalik sa kasalukuyan, ipinaalam pa ni Kulen kay Yukito na ang mga Archon ay nilikha ng emperador ayon sa modelo ng mga Diyos. Dahil dito, maaari rin nilang mapalakas ang kanilang kapangyarihan kapag mayroon silang mga tagasunod. Nasubukan na ito ni Kulen sa isa pang Kakuri Village. Patuloy na tutol si Adar kay Kulen, kaya ipinaliwanag na lamang niya ito sa kanya. Sa mga Archon, si Adar lamang ang tumutol. Ang iba ay lahat ay pumayag. Ipinapakita nito na pagod na rin sila sa rehimen na ito. Ngayon, sirain natin ang mundong ito upang ipanganak ang isang mundo ng mga Diyos, tama ba? Inilagay ni Yukito ang kanyang espada sa pang-iba at tumindig. Magandang ideya ito. Gawin na lang natin. Tinawag ni Yukito si Mitama upang kumilos at ginamit ni Mitama ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang Imperial Palace. Mula rito, tumubo ang isang napakalaking sinaunang puno. Lubos na alam ni Yukito na nang gawin niya ito, malapit nang mag-away ang mga Archon para sa kapangyarihan. Ngunit ano naman? Peking-peke lamang sila, hindi kailanman maihahambing sa tunay na Mitama sa kanyang tabi. Matapos tapusin ang kanilang gawain sa Imperial Capitol, bumalik ang grupo ni Yukito sa Nayon para sa isang marangyang selebrasyon. Ngayon, hindi na nila kailangang mag-alala sa pag-atake ng hukbo, ni matakot sa pagtupad ng tungkulin sa end of life. Tumindig si Yukito sa gilid, nagrereklamo na masyadong kampante ang lahat. Hindi nila naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon na mas masahol pa kaysa dati. Sa puntong ito, sumingit si Loki kay Yukito, sinasabi na masyadong katulad ito ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pagdating ni Loki dito ay nagbigay ng kuryosidad kay Yukito, kaya't lumingon siya at tinanong siya. Ngumiti lamang si Loki at pinayuhan si Yukito na alagaan ang sarili, dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makakausap nila ang isa't isa ng ganito. Bukod dito, gusto rin niyang magkaroon ng pamamaalam na inuman kasama ang kanyang dating mga kasamahan. Sa sandaling ito, si Roy, lasing na parang skunk, ay dumating upang hanapin si Loki. Hindi siya makapaniwala na ang taong minsang nakayakap sa kanya ay ganitong kalaking babae. Lumapit si Roy, nanginginig ang mga kamay, gustong hawakan ang dibdib ni Loki. Sa isang iglap, ginabayan ni Loki ang kamay ni Roy sa kanyang dibdib at nagsimulang gumawa ng kakaibang tunog. Namula ang mukha ni Roy habang lubos na nag-enjoy. Parang nakatanggap si Roy ng malaking sorpresa, ngunit hindi iyon ang kaso, ilusyon lamang iyon na nilikha ni Loki. Ang taong hinahawakan ni Roy sa dibdib ay si Ricky pala. Tumawa ng malakas si Loki na may kasiyahan, saka lumingon kay Yukito. Nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Yukito. Tila ba handa na siya sa posibleng pakikipaglaban sa grupo ng mga Archon. Tumalon si Mitama sa harap ni Loki at nagdeklara na wala silang dapat katakutan. Mabilis niyang ipapakita sa mga peke nitong Diyos ang kapangyarihan ng isang tunay na Diyos. Dito lamang nagsalita si Yukito para pagtawanan si Mitama. Natalo ka na minsan, pero kayang-kaya mo pang magsalita nang may ganitong kumpiyansa. Narinig ito, nagmadali si Mitama na ipaliwanag na ito ay dahil lamang sa hindi pa matatag ang kanyang anyo noon. Sigurado siya na sa susunod, siya ang mananalo. Tinapos ni Loki ang huling lagok ng alak at panahon na para siya ay umalis.
Dahan-dahan niyang pinaalalahanan si Yukito tungkol kay Adar. Ngayon na nasira na ang lahat ng makina ng Imperial Capital, hindi na ito makakagamit ng mga sandata. Kayang-kaya ni Yukito na harapin siya sa kahit anong paraan. Dito lamang tumugon si Yukito sa sinabi ni Loki. Hindi siya nag-alala sa kung ano ang gagawin ng kanya o ng susunod na darating, ang tanging layunin niya ay protektahan ang nayon na ito. At kung talagang balak ni Loki na targetin ang nayon, gagamitin ni Yukito ang anumang paraan at hindi siya magpapaluwag sa kanya. Bumagsak si Adderley sa isang sulok ng mesa, ang bibig ay patuloy na tumatawag sa hari, hindi alam ang susunod na gagawin. Sa sandaling ito, lumitaw si Aru at inalok siya ng ice cream. Samantala, si Loki, na naglalakad sa labas, ay hinarang ni Bertrand. Maaring magpakita ng kabaitan si Yukito at palagpasin siya, pero hindi si Bertrand. Kung may balak man si Loki na atakihin ang nayon, dapat itong tapusin ngayon din. Ngumiti si Loki at snap ang mga daliri, ibinalik ang katawan ni Bertrand sa orihinal nitong anyong lalaki. Habang nagagalak si Bertrand, muli siyang pinabalik ni Loki sa realidad sa pamamagitan ng isang snap ng mga daliri. Hindi tulad ni Adder, kaya pa rin ni Loki gamitin ang kanyang kapangyarihan anumang oras. Kung talagang gusto ni Bertrand na makipaglaban, tiyak na hindi niya siya matatalo. Alam na hindi siya mananalo, nagpasya si Bertrand na sumunod kay Loki patungo sa Imperial Capital. Bilang isang kabalyero, hindi niya maiiwanang gawin ni Loki ang anumang gusto niya. Matapos ang isang malaking inuman, panahon na para maghiwa-hiwalay. Umalis na ang lahat pa uwi maliban kay Adder, na nanatiling nakahiga ng walang malay. Medyo lasing si Shuru at itinulak ang lahat ng responsibilidad kay Yukito, sinasabing gawin niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos, nilapitan ni Yukito si Adder upang palakasin ang loob niya. Pinilit siyang sirain ang lahat ng makina ng imperyo upang maprotektahan ang nayon, ngunit ngayon, hindi pa ito katapusan ng pag-asa. Inabot ni Yukito ang kanyang kamay, iniimbitahan si Adder na sumunod sa kanya. Muli silang makikipaglaban ng magkasama laban sa mga Archon, at pagkatapos ay ibabalik ang imperyo. Matapos makita ang kakayahan ni Loki at Adder, sigurado si Yukito na nakakatakot ang kapangyarihan ng mga Archon. Kung makokontrol niya silang lahat, maibabalik niya ang sistema ng Congress. Dahil sa mga salitang ito ni Yukito, na itatag ang kanilang alyansa. Pagkatapos ng lahat, ang pag-isip ni Adder ay parang bata pa rin, kaya mas madali siyang kausapin. Pagkatapos, pumunta si Yukito para kumuha ng ice cream para kay Adder, at kahit pinakain siya mismo. Ang ginawa ni Yukito ay tuluyan namang nakita ni Aru, na nahulog sa pagkadismaya. Tunay ngang gusto ni Yukito si Loki. Kinabukasan, tinipon ni Yukito ang lahat at inihayag na mula ngayon, ipatutupad ng kanilang kulto ang sistema ng dalawang Diyos. Pagkatapos niyang magsalita, mahigit kalahati ng mga tagasunod ni Mitama ay nahikayat na ni Adar. Lumiko si Yukito at hiningi kay Adar na subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa isang galaw lamang, napuspos niya ang isang napakalaking bato. Sa larangan ng labanan, si Adar ay malayo ang kalamangan kay Mitama. Ngayon, may hawak na si Yukito na isang estratehikong baraha. Panahon na upang palawakin ang kanilang teritoryo. Tatlong magsasaka ang hinahabol ng isang halimaw nang dumating si Adar at pinabagsak ito sa isang galaw lamang. Sa kabutihang palad, ang grupo ni Yukito ay nagkakaroon ng isang barbecue party malapit dito, kaya nakaligtas ang tatlong lalaki. Habang tinitingnan ang kanilang handa, nanginilid ang tatlong magsasaka, baka at alak ay mga bagay na wala sa kahit anong nayon ng Kakuri. Kaya sinamantala ni Yukito ang pagkakataon upang magyabang. Ang kanilang nayon ay hindi lamang may mga ito, kundi pati na rin ng kuryente upang pagliwanagan ang gabi, mga tuberya ng tubig upang hindi na kailangang kumuha sa balon, at lalo na mga masasarap na pagkain na wala sa mismong Imperial Capital. Sinimulan ni Yukito na kumbinsihin ang tatlong magsasaka. Ibibigay sa kanila ang lahat ng ito, ngunit may isang kondisyon lamang. Ang buong populasyon ng kanilang nayon ng Kakuri ay dapat sumamba kay Mitama bilang isang Diyos. Dahil sa kampanyang ito, ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama ay tumaas na sa halos 3,000 tao. Ito na ang ikatlong nayon ng Kakuri na kanilang nasakop. Ang bilang ng mga tagasunod na ito ay tunay na malaki na ngayon. Nagsimulang mag-isip si Yukito tungkol sa ibang mga Archon. Ipinagkatiwala niya kay Shuru ang tungkulin na mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanila. Nagbalik si Shuru na may dalang ilang papel. Mayroong balita na kamakailan ay lumitaw ang isang batang babae na nagngangalang Dakini na nag-angkin na siya ay isang diyosa, at tulad nila, nagtatag din ng kulto na may saklaw na 10,000 tao. Agad na lumingon si Yukito kay Adar upang alamin kung may alam pa siya tungkol dito. Hindi gaanong marami ang alam ni Adar, maliban sa ang kakayahan ni Dakini ay may kinalaman sa pag-ibig. Ninais ni Mitama at Adar na agad na lumabas at wasakin ang kultong ito, ngunit pinigilan sila ni Yukito. May mas mabuting paraan upang wasakin ang isang kulto, at iyon ay sa pamamagitan ng pagsipsip sa loob nito at kunin ang kontrol mula sa loob. Naganap ang isang pagpupulong na dinaluhan ni Shuru, Roy at Aru.
Madali ang pagsipsip, ngunit ang kahirapan ay baka sila ay malabhan ng isip. Dahil dito, kailangan nila ng kaalaman upang labanan ang tukso. Kung ang kapangyarihan ni Dakini ay may kinalaman sa pag-ibig, ngayon sa sesyon ng pagsasanay, tuturuan ni Yukito ang tatlo tungkol sa pakikipagtalik. Pagkatapos ng leksyon, sina Roy at Aru lamang ang sumunod kay Yukito. Si Shuru ay maagang umalis, nagpaumanhin. Tinitignan siya, palaging bukas ang kanyang disposisyon. Ngunit pagdating sa mga ganitong bagay, labis siyang nahihiya kaya tumakbo palayo. Mabilis na nakarating ang grupo sa punong tanggapan ng kulto ni Dakini. Napakaliwanag ng lugar na inisip ni Yukito na parang love hotel ito. Biglang lumabas ang dalawang babae matapos kumain. Agad na ginamit ni Yukito ang pagkakataon para magtanong sa kanila. Dinala ang grupo sa loob ng isang babae na nagngangalang Rish. Si Rish ang vice-presidente ng asosasyon, kaya saan man siya magpunta, nakakaakit siya ng pansin. Sa sandaling ito, may isang taong nahihiya ang lumapit para humingi ng payo. Hindi maintindihan ni Yukito ang sinasabi. Ngunit sina Roy at Aru ay natuwa at natukso. Ngunit hindi na maayos ang takbo ng mga bagay. Dahil sa regulasyon, pinapayagan lamang silang makipagkita sa pinuno ng kulto bilang magkapareha, isa sa lalaki at isa sa babae, kaya hahatiin sila sa dalawang pares. Mauna ang pagpasok ni Aru at Yukito. Naghintay si Mitama at Rui sa susunod na silid. Tahimik na naupo si Yukito sa banig, nanginginig sa pawis, at marahang pinaalalahanan si Aru na mag-ingat. Ayon sa kanyang nalalaman, si Dakini ay isang diyosang mahilig kumain ng laman ng tao. Nagtaka siya kung anong anyo ang kanyang makikita dito. Bumukas ang pinto, at labis na nagulat si Yukito nang lumabas ay isang napaka-cute na babae. Agad niyang tinanong si Dakini kung pwede siyang sumali sa kulto, at agad naman itong pumayag bago umalis. Napakaayos ng lahat na ikinagulo ni Yukito sa sobrang gulat. Ngunit sa sandaling magsara ang pinto ng silid, nagsimula ang problema. Uminit ang katawan ni Yukito, at napilitan siyang humiga sa banig habang hinahawakan siya ni Aru, na humihiling na makipagtalik. Sinikap ni Yukito na manatiling kalmado. Mula nang dumating dito, napakaingat niya na huwag huminga o kumain ng anumang bagay, kaya tiyak na hindi siya nadrogahan ng anupamang pampasigla. Posible kaya na ito ay kapangyarihan ni Dakini. Habang unti-unting nawawala ang pag-iisip ni Yukito, isang malakas na ingay ang narinig. Mula sa susunod na silid, sinipa ni Mitama ang bibig ni Roy palayo sa gilid. Tumakbo si Mitama upang sabihin kay Yukito na sinusubukan din siyang gahasain ni Roy, kaya't sobrang nahihiya, agad na tumakas si Roy palabas. Dumating si Dakini upang makipagkita kay Rish na inatasan ang pamamahala ng mga bagong disipulo. Sinunod ni Rish ang utos at pumasok sa silid upang silipin ang sitwasyon. Aksidenteng nasaksihan mismo si Mitama na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang ayusin ang pader na kanyang sinira. Nagulat si Yukito at agad na pinindot si Rish sa pader, binalak na pagbabawal sa kanya na ibunyag ito. Sa simpleng paghawak lamang, namula ang mukha ni Rish, nagalaw ang mga kamay at paa, at nakapagsalita ng mga maling pahayag bago umabot sa rurok. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nakabawi ng kamalayan si Rish at natagpo ang mahigpit na nakatali, nakahiga sa lupa. Matapos matutunan na si Mitama ay isang diyosa, agad na lumuhod si Rish at nanalangin sa grupo ni Yukito na tulungan siyang lipulin ang masamang kultong ito. Sinundan ni Bertrand si Loki patungo sa kabisera ng imperyo. Ang lugar ay mukhang pareho pa rin, ngunit sa katotohanan, iba na ito. Itinuro ni Loki ang isang eskinita na puno ng mga bangkay ng mga taong namatay dahil sa sakit. Noong nakaraan, noong umiiral pa ang kongreso, sila ang nag-asikaso sa mga patay. Ngunit ngayon, ganap na itong nagbago. Walang naglilinis ng kanilang mga bangkay. Patuloy na namumuhay ang mga mamamayan ng walang kaluluwa dahil sa nakasanayan. Kung magpapatuloy ito, malapit ng tuluyang mapahamak ang kabisera ng imperyo. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Loki na kumilos. Sa puntong ito, kung hindi siya kikilos, natatakot siyang malampasan ng iba pang mga archon. Lumiko si Loki kay Bertrand at lumikha ng dalawang ilusyon, isa para kay Adder at isa para kay Dakini, at ipinaliwanag, hindi lahat ng archon ay may kakayahang makipaglaban. Nahati sila sa dalawang uri. Ang unang uri, tulad ni Adder, ay mapanira. Ang ikalawang uri, tulad ni Loki at Dakini, ay may kakayahang magbago at manipulahin ang puso ng mga tao. Bagaman napakalakas ng lahat, kumpiyansa pa rin si Loki na siya ang huling angat sa pagiging Diyos. Sa kulto ni Dakini, patuloy pa ring sinusubukang tumakas ni Roy. Siyempre, hindi siya pinayagan ng mga tagasunod. Nahuli siya at dinala sa harap ng pinuno ng kulto, si Dakini. Samantala, masunurin na ngayon si Rish at isinasalaysay sa kanila ang lahat. Sumali siya sa kultong ito dahil lamang sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa una, bumili lang siya ng ilang ipinagbabawal na libro upang basahin at matuto pa tungkol sa impormasyon ng kasarian. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tinawag siya ng mga taga-baryo na sex maniac. At sa kalaunan, somehow, naging isa siya sa mga nakatatanda sa samahan.
Sa madaling salita, nais ni Rish na makipagtulungan kay Yukito upang wasakin ang masamang kulto na ito. Nang marinig ito, nag-atubili pa rin si Yukito, hindi tiyak kung totoo ang kanyang sinabi. Gayunpaman, kung may tumutulong mula sa loob, mas madali nilang mapapasakop ang kulto. Kaya mabilis na pumayag si Yukito na makipagtulungan kay Rish. Mabilis din na naging magkaibigan si Aru at Rish, nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa mga ipinagbabawal na libro. Biglang sumigaw si Mitama na nagulat si Yukito. Umiiyak siya, sinasabing bumababa ang bilang ng kanyang mga tagasunod sa nakakalitong bilis. Sa Kakiri Village, nagtulungan naman ang grupo ni Riki at ang mga magsasaka upang itali ang isang ligaw na hayop. Mas malaki ito kaysa sa mga nauna, kaya napakahirap itong pigilan ng ilang sandali lamang. Sa huli, napunit ang kanilang lambat. Tumalikod si Riki at malakas na tinawag si Shuru, sinasabi na kaya nilang pigilan ito sa ganitong tagal lamang, ngunit sapat na yon. Panahon na para pumasok si Adder. Sa isang iglap lang ng enerhiya, pinuksan ni Adder ang ligaw na hayop sa kabubatan, pati na rin ang bundok sa likod niya. Tumalon si Shuru upang yakapin si Adder bilang papuri. Tunay nga, sa pagkakaroon ng maliit na si Adder dito, mas kampante silang lahat. Sa sandaling ito, mausisang nagtanong si Adder kay Shuru kung bakit hindi siya sumama sa grupo ni Yukito. Agad na lumingon si Shuru, nagbigay ng mga dahilan na kailangan niyang protektahan ang baryo at iba pa. Binaling ni Adder ang kanyang palad upang suriin, mukhang muli namang napalakas ang kanyang kapangyarihan. Samantala, ang grupo ni Yukito, matapos magpasya na makipag-alyansa kay Rish, ay ipinakilala ng huli sa mga tao sa kulto. Bilang mga bagong dating, lahat ay nagtingin kay Yukito at Oru ng may interes, iniimbitahan silang makisali sa kanilang pagsasanay. Siyempre, naalis na ni Rish ang lahat sa paligid. Pagkatapos, lumingon siya upang tanungin si Yukito. Ngayon na matagumpay nilang na-infiltrate ang kulto, kailangan ng planuhin ni Yukito ang susunod na hakbang. Bago yon, kailangan muna niyang itanong kay Rish ang ilang bagay. Ang kailangan niyang itanong ay tungkol sa leader ng kulto na si Dakini, madalas ba siyang dumating dito? Kinumpirma ni Rish na hindi, dahil hindi ito ang nag-iisang Dakini na kulto. Itinatag ito sa maraming iba pang baryo rin. Ngayon, dumating si Dakini dito, kaya mula bukas, pupunta siya sa ibang mga baryo. Tinatayang aabuti ng 1 hanggang 2 linggo bago bumalik si Dakini sa lugar na ito. Sa impormasyong ito, agad na nakaisip si Yukito ng isang matalinong plano. Lumiko siya upang tawagin si Mitama, ngunit nakita ang batang babae na nakahandusay na nakadapa sa lupa, nagrereklamo na biglang bumaba ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Noong una, 3,000 tao, ngunit ngayon, 5 lamang ang natira. Hindi nagulat si Yukito. Ganito ang operasyon ng kulto. Ang pagkawala ni Mitama sa baryo ang dahilan kung bakit bumaba ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Naranasan na ni Yukito ang katulad na sitwasyon dati, ngunit ang ganitong malakas na pagbaba ay tila kakaiba. Huminga si Yukito ng malalim at humiling ng tulong kay Mitama, nang angako sa kanya na pagkatapos nito, seryosong magiging tagasunod siya ni Mitama. Agad na bumalik ang sigla ni Mitama, handang tulungan si Yukito sa lahat ng bagay. Sa isa pang sangay kung saan pupunta si Dakini para mag-inspeksyon, tuwang-tuwa siya na dumarami ang bilang ng kanyang mga tagasunod araw-araw. Ngunit sa isang banda, naramdaman niya na tila hindi tumataas ang kanyang kapangyarihan ng naayon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga lalaki ang pumalibot kay Dakini, ipinapakita sa kanya ang mga kagamitan na kanilang nakuha, Viagra, mga vibrator, at iba pa. Nahihirapan si Dakini, hindi makasagot sa kanila. Pagkalipas ng ilang sandali, nalaman niya na ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob ni Rish. Sa sangay ni Rish, nagho-hold si Rish ng isang ekstrang klase para sa mga tagasunod, tinuturuan sila ng kaalaman at kung paano gamitin ang mga kagamitan na ibinigay niya, sa paniniwalang sa tamang paggamit nito, mas malapit sila sa antas ni Lord Dakini. Lahat ay nagaganap ng napakaginhawa, eksakto ayon sa plano ni Yukito. Kailangang pumunta rin ang mga tagasunod mula sa ibang sangay para dumalo sa ekstrang klase ni Rish. Dahil dito, mabilis na nakakuha si Rish ng tiwala ng maraming tao, higit pa sa self-proclaimed Lord na madalas wala. Kailangang maghanda ng mabuti si Yukito bago pa man bumaba sa 0 ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama. Sa sandaling yon, lumitaw si Dakini, pinipilit si Rish laban sa pader para questionin siya. Hindi niya kailanman inutusan si Rish na gawin ang mga ito. Posible bang plano ni Rish na taksilin siya? Siyempre, nanatiling matatag si Rish, sinasabi na wala siyang ganoong iniisip. Dito nagsimulang umiral ang plano ni Yukito nang magsalita ang iba pang tagasunod para protektahan si Rish. Ngayon, naunawaan ni Dakini kung bakit hindi tumataas ang kanyang kapangyarihan. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na dakpin ang grupo ni Yukito at si Rish. Lumabas si Roy bilang isa sa kanyang mga tagasunod, sinuntok si Yukito sa tiyan, na labis na ikinagulat nito. Matagal na hindi nakita ang lalaking ito sa loob ng ilang araw. Lumabas na siya ay na-recruit na ni Dakini. Ganap na tapat na ngayon si Roy kay Dakini, nananatili sa kanyang tabi gamit ang codename na Jarking.
Agad na hinila palabas ang grupo para sa paglilitis. Nagsimula sa unang tanong, hinawakan ni Dakini ang mukha ni Rish at kinwestiyonin kung bakit ginawa niya yon. Nang makita ni Dakini na natutulala si Rish, dinala niya ang tagapagpatay para putulin muna ang ulo ni Yukito. Sa sandaling iyon, sa wakas nagsalita si Rish. Umuumal siya sa iyak, nagdadalamhati na dahil labis siyang sumamba sa pinuno ng kulto. Sinasamba niya ito ng labis na gusto niyang maging tulad ng pinuno ng kulto, sinubukang maunawaan ng higit pa, matuto ng higit pa, at maipamahagi ng higit pa sa mga tagasunod sa kanilang kulto. Kung kailangan ng kamatayan para patunayan ang kanyang katapatan, handa si Rish na mamatay upang ipakita ang kanyang debosyon sa pinuno ng kulto. Umuumbal si Rish sa iyak. Narinig ang mga salitang ito, natulala rin ang mga tagasunod sa ibaba at napaiyak. Hindi nila inasahan na si Rish ay magiging ganoon kataas ang dangal. Pagkatapos, sabay-sabay nilang hiningi kay Dakini na patawarin si Rish. Ang dulo ng bibig ni Yukito ay bahagyang nakangiti, ito ang resulta ng pribadong leksyon nila ni Rish. Balik lang ng ilang oras, tinawag ni Yukito si Rish sa isang silid. Alam niyang malapit ng matuklasan ni Dakini at darating dito para questionin sila. Kaya't kailangan nilang maghanda ng lubusan. At nagsimula ang kanilang acting class. Dahil may pundasyon na dati, mabilis matuto si Rish, napakabilis na kahit ang kanyang guro ay nahihigitan na niya. Umuumbal si Yukito sa iyak ng damdamin habang pinapanood ang pagtatanghal ni Rish. Balik sa realidad, lahat ay sumisigaw kay Dakini na patawarin si Rish. Nalito si Dakini, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, napansin niya na nakangiti si Yukito. Ngayon, naunawaan niya, si Yukito pala ang tunay na manlilikha ng mga pangyayari. Walang ibang pagpipilian, kailangan niyang paalisin ang lahat at itigil ang paglilitis. Ngunit ang paghinto ng paglilitis ay isang bagay. Ang pagkakakulong sa grupo ni Yukito ay isa pang bagay. Si Roy ang inatasang gawin ito. Sinubukan ni Yukito na kausapin ang kaibigan, ngunit walang epekto. Mukhang tuluyan na siyang na-brainwash. Pagkatapos umalis ni Roy, sinubukan ni Yukito humanap ng paraan para makalabas at makatakas mula sa kulungan. Napakatibay ng pader. Kailangan nila ng kapangyarihan ni Mitama. Sa kasamaang palad, naubos na ang kanyang lakas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang grupo ng mga kalalakihang may kalamnan. Natunguhan si Rish at sinabi kay Yukito na ito ang purge group na kasama ni Dakini mula pa noong unang araw ng pagtatatag ng kulto. Ang kanilang pagdating dito ay marahil sa utos ni Dakini upang puksain sila, mula pa noong nilikha si Dakini gamit ang kapangyarihan ng pag-ibig. Akala ni Dakini na ang kanyang misyon ay tulungan ang sangkatauhan na dumami. Ngunit ito ay ganap na kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Iniutos ng hari kay Dakini na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang burahin ang pag-ibig ng tao, pinipigilan ang mga mamamayan na magkaanak ayon sa kanilang kagustuhan. Ito ay nagdulot ng kalituhan kay Dakini at tinanong niya ang hari kung walang kapanganakan, malapit nang mapuksa ang bansa. Isinasaalang-alang na ng hari, sapat na ang artipisyal na reproduksyon. Hindi kailangan ang mga bagay tulad ng pagnanasa at kalayaan. Lahat sa kahariang ito ay kailangang ayusin ayon sa kanyang utos. Kaya araw-araw, isa lamang ang misyon ni Dakini. Upang burahin ang lahat ng pag-ibig sa puso ng mga mamamayan ng Imperial Capital. Sino ang nakakaalam kung ilang araw at taon na ang lumipas? Gaya ng dati, ngayon ay isinasagawa rin ni Dakini ang kanyang misyon. Ngunit nagulat siya nang mapansin na iba na ngayon ang mga mamamayan. Wala na silang kakayahang magparami, kahit bago pa man gamitin ni Dakini ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, naunawaan ni Dakini na siya rin ay narating na ang punto ng pagiging itinatakwil. Pagkatapos noon, bilang pagtatangkang panatilihin ang lahat, sumulat si Dakini ng ilang aklat tungkol sa kasarian at sekswalidad, at ibinenta ito sa Imperial Capital upang pukawin ang kuryosidad ng mga mamamayan. Mula noon, ang mga aklat na yon ay tinawag na mga forbidden books. Lumipas ang mahabang panahon. Isang araw, nakilala ni Dakini ang isang napakakakaibang batang babae. Ang batang babae ay nakaupo sa ilalim ng tulay, namumula ang mukha habang nagbabasa ng isang forbidden book. Nagulat ang batang babae sa paglitaw ni Dakini. May luha sa kanyang mga mata habang hinihiling kay Dakini na ibalik ito sa kanya. Ang batang babaeng ito ay si Toka, isang batang lubos na naiba sa iba, isinilang na may pag-ibig sa kanyang puso. Mula noon, naging kaibigan ni Dakini si Toka. Dahil sa kanyang kakaibang katangian, itinuturing si Toka na isang kakaibang nilalang sa Imperial Capital, ngunit pinahalagahan siya ni Dakini. Kung ikukumpara sa mga taong namumuhay na parang makina, mas pinili ni Dakini ang mga taong malaya, nabubuhay ayon sa sariling hangarin, tulad ng batang ito. Ito ang hinahangad ni Dakini sa mundong tao. Ngunit hindi nagtagal ang masasayang araw. Si Toka ay pinarusahan at ipinatapon sa Kakuri, isang nayon na itinatag upang itapon ang mga taong kakaiba at hindi akma sa pamamahala ng Imperial Capital. Inisip ni Dakini na ito ay isang magandang lugar para manirahan si Toka, ngunit hindi iyon totoo.
Isang maulang araw, ilang taon matapos iyon, nakita ni Dakini ang bangkay ni Toka gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang Congress, natatakot na si Toka ay aabot sa pagtanda, magkakaroon ng relasyon, at magkaanak sa Kakuri Village, ay pinatay ang batang babae roon mismo, habang hawak si Toka sa kanyang mga bisig. Ito ang unang pagkakataon na umiyak si Dakini mula nang siya ay ipinanganak. Ngayon, nagpasya siya. Nagpasya si Dakini na ibalik ang mundong ito sa orihinal nitong batas, kung saan ang mga tao ay malayang mabuhay, umibig, bumuo ng pamilya, at magkaanak. Nangako si Dakini na gagawin niya ito anumang presyo. Bumalik sa grupo ni Yukito, binasag ng mga purgemen ang mga bakal na rehas at pumasok sa bilangguan. Si Yukito ay labis na pinapawisan, nag-isip kung ano ang dapat gawin. Ngunit sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig, sila sina Adar at Shuru na dumating upang iligtas sila. Si Mitama, nakahiga sa lupa, ay sinikap pang lumingon kay Adar, ngunit labis siyang nadismaya. Ang bilang ng mga tagasunod ni Adar ay umabot na ngayon sa 6,000. Pagkatapos, inilunsad ni Adar ang isa pang atake sa Purge Group na pinatalsik sila. Gamit ang pagkakataong ito, sumigaw si Yukito sa lahat na tumakbo agad. Tumayo si Rish upang tumakbo ayon sa utos, ngunit hinawakan siya sa damit at hinatak pababa ng isang Purgeman. Sa pinakamahalagang sandali, pinulot ni Aru ang vibrator na nahulog ni Rish sa lupa at tinusok ito sa katawan ng Purgeman na lumikha ng pagkakataon para makatakas ang lahat. Habang tumatakas, nagreklamo si Mitama kay Yukito tungkol sa kung saan nanggaling ang mga tagasunod ni Adar. Ngayon ay oras na para ipaliwanag ni Yukito ang buong plano sa lahat. Ang isang Diyos ay nawawalan ng tagasunod kung hindi sila nasa tabi nila. Ito ay ganap na totoo para kay Mitama dahil nang umalis siya sa nayon, nabawasan ang kanyang mga tagasunod. Ang mga tagasunod na iyon ay lahat lumipat sa panig ni Adar, simpleng dahil siya ay nanatili upang protektahan ang nayon. Ang plano ni Yukito ay nahati sa dalawang hakbang. Ang unang hakbang ay ang makapasok sa organisasyon ni Dakini at pababain ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Ang susunod na hakbang ay ituon ang lahat ng kapangyarihan kay Adar na mas nakatuon sa labanan kaysa kay Mitama. Mula pa sa simula, ang layunin ni Yukito ay magkaroon ng panalong plano na siyang sakupin ang kulto ni Dakini sa pamamagitan ng puwersa. Nagmadaling pumasok ang grupo sa isang silid kung saan naroon na si Dakini upang hadlangan ang kanilang daan. Ngayon lamang napagtanto ni Dakini na si Yukito ang taong binanggit ni Loki. Sumigaw si Yukito, tinatawagan ang lahat na maghanda para sa Phase 2. Kaagad, lumitaw si Adar na tinamaan si Dakini at itinulak siya diretsyo sa pader, habang niyakap ni Rish si Mitama at umalis sa ibang ruta. Lumapit si Adar at ipinahayag kay Dakini na dahil sa pangahas na labanan ang Congress at Emperor, kailangan niyang harapin ang kaparusahan. Kahit natamaan, nanatiling walang pakialam si Dakini na para bang wala lang ang nangyari at tinukso si Adar na ang Congress at ang mga bagay na iyon ay wala na. Sinubukan niyang magsagawa ng isang sneak attack kay Adar, ngunit nabigo ito. Bilang dating kasama, naawa si Adar at hindi pinatay si Dakini, gusto lamang niyang gawing hindi makalaban. Ang pahayag na ito ni Adar ay nakaapekto sa pride ni Dakini. Ipinakita niya ang kanyang tunay na kapangyarihan upang masaksihan ng grupo ni Yukito. May isang bagay na hindi naisip ni Yukito dito, wala siyang ideya kung gaano karaming tagasunod ang mayroon si Dakini. Ang bilang na lumitaw ay nagpanginig kay Yukito, 14,000, doble ng bilang ng mga tagasunod ni Adar sa kasalukuyan. Dinala ni Rish si Mitama palayo, ipinaliwanag sa kanya, habang naglalakad na mula ngayon, kailangan nilang kumilos ayon sa planong itinakda ni Yukito noon pa man. Kung magtatagumpay o hindi ay nakasalalay ng buo kay Mitama. Samantala, ang grupo ni Yukito ay kasalukuyang nasa napaka-disadvantageous na sitwasyon. Si Dakini, nakasakay sa isang higanteng bungo, ay nagpasabog ng energy beam sa kanila. Agad silang tinamaan at lumitaw ang marka sa kanilang mga tiyan. Ito ay marka na nagpapasigla ng sexual na instinct. Napakabilis, nawala ang pag-isip ni Shuru at Eru. Sumugod sila upang ibahagi si Yukito kasama ang cake. Kahit si Adar ay hindi nakatiis sa napakalakas na kapangyarihan at gumapang papunta, nais kainin si Yukito kasama ang magkapatid na babae, si Eru. Sinubukan ni Yukito ang kanyang makakaya, ngunit tila hindi ito epektibo. Nawawala ang kanyang pag-iisip. Nang malapit ng kainin ni Yukito ang tatlong matatamis na babaeng tubig, may isang higanting baging na tumubo mula sa lupa, hinati silang lahat. Si Mitama yon, bumalik na ang maliit na babae. Sa likod ni Mitama ay si Rish, at sa likod ni Rish ay isang grupo ng mga tagasunod. Nagsimulang magbigay ng payo si Rish, binibigyan ng kaalaman ang mga tagasunod sa likod niya. Mula ngayon, sasambahin nila si Mitama bilang isang diyosa, salamat sa karanasan ng pag-ibig at mga sexual na kagamitan na dinala ni Mitama sa kanila. Nagbago ang takbo ng labanan. Dramatikong bumaba ang bilang ng mga tagasunod ni Dakini. Ang mga tagasunod na iyon ay lumipat kay Mitama. Sa ganitong sitwasyon, nanatiling kampante si Dakini. Alisin ang mga tagasunod.
Ano naman, sabi niya. Hindi pa rin kayo makakatalo. Ngunit sa sandaling matapos niyang magsalita, biglang nawala ang kanyang bungo, kasabay ng mga sexual na marka kay Yukito at sa tatlo pang kasama. Anong nangyayari? Nalito si Dakini. Ngumiti si Mitama. Paano nga naman maikukumpara ang isang peking diyosa sa isang tunay na diyosa tulad ko, sabi niya. Mula sa nakaraang laban kay Adar, napagtanto niya ang ilang problema. Ang mga archon tulad ni Dakini ay hiniram lamang ang kapangyarihan ng isang diyosa, nagpapakitang gilas. Ngunit sa katotohanan, si Mitama mismo ang kailangang makipagharap sa Diyos na si Dakini. Sabay na yumuko at nagmakaawa si Dakini na bawiin ang kapangyarihang ginamit ng mga archon. Hindi naniwala si Dakini at dali-daling umatake kay Mitama, ngunit sa puntong ito, wala na siyang pagkakataon. Lumabas si Adar upang harangin ang atake at magsagawa ng kontra-atake. Alam ni Dakini na hindi niya kayang tumbasan ang isang combat-type archon tulad ni Adar, kaya siya ay tumakbo, iniwan si Roy sa likod para hadlangan sila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumaligtad si Roy at nagtaksil sa kanya. Lumabas na habang nakakulong, ipinasa ni Yukito kay Roy ang isang papel, pinaalala sa kanya na sa pinakadelikadong sitwasyon, iyon ang pinakamadaling panahon para manalo ng puso ng isang babae. Pagkatapos ng lahat, bata pa rin si Mitama, kaya nagpasya si Roy na ipagtaksil si Dakini. Ito na ang wakas. Sumulong si Ata at tumama sa bibig ni Dakini. Nakahiga siya sa lupa, hindi makapaniwala na natalo na siya. Ngunit hindi pa yon ang lahat ng kayang gawin ni Dakini. Habang sinusubukang tumayo si Dakini, lumitaw si Rish mula sa likod. Ang librong lagi niyang dala ay pag-aari pala ni Toka, at sa sorpresa, si Toka mismo ang ina ni Rish. Tumingin si Dakini kay Rish na nakabuka ang mga mata sa gulat. Talaga namang kahawig niya si Toka. Naalala niya ang araw na magkasama silang naupo at ibinahagi ni Toka ang kanyang pangarap kay Dakini, ang maliit na batang babae ay nais makatagpo ng minamahal at magkaroon ng mga anak. Ngunit ngayon, sinasaktan ni Dakini ang anak ni Toka. Biglang napaiyak si Dakini, humingi ng tawad kay Rish, humihingi ng paumanhin sa pananakit na nagawa niya. Hindi nagtagal, si Dakini ay itinali at ikinulong. Kahit sa ganitong sitwasyon, nanatili siyang matigas ang loob, hinahayaan si Yukito na gawin ang nais niya sa kanya. Para kay Yukito, may isang hiling lamang siya, kailangan ni Dakini na ipahayag sa lahat ng kanyang tagasunod na dapat nilang sambahin si Mitama bilang bagong Diyos. Siyempre, tumanggi si Dakini, kaya napilitan si Yukito na magbanta bago umalis, upang bigyan siya ng oras na mag-isip muli. Kinabukasan, lumitaw si Rish sa selda ni Dakini. Sa hindi may paliwanag na paraan, may tali si Rish sa kamay, at si Yukito ay kontrolado niya at dinala rito. Higit pa rito, ngayon ay napamahalaan na ni Rish si Yukito, na labis na ikinagulat ni Dakini. Sinimulan ni Rish na bugbugin si Yukito ng labis sa harap ni Dakini. Ang mga baboy ay dapat tumunog ng oink-oink, sabi niya. Tuwing hindi gagawin ni Yukito ang tunog, tatanggap siya ng masakit na latigo. Matapos sapat na siyang tulungan, lumapit si Rish kay Dakini at tinanggal ang tali niya. Umaasa siyang muling maibalik ng dalawa ang kulto. Para magawa iyon, kailangan ni Dakini na ipasa ang lahat ng kanyang tagasunod kay Rish. Nangako si Rish na pamumunuan sila ng mahigpit, muling itataas ang antas ng kulto. Lubos na naantig si Dakini sa sinabi ni Rish at agad na tumango, bahagi dahil nagtitiwala siya kay Rish bilang anak ni Toka, at bahagi dahil napakahusay ng pagkilos ni Rish. Lumabas na matapos ang pagkakakulong, mabilis na tinawag ni Yukito ang isang pagpupulong upang pag-usapan kung paano maa-absorb ang lahat ng tagasunod. Nang marinig ito, nakaisip si Rish ng kakaibang ideya. Bago pa man naunawaan ni Yukito ang ibig sabihin, nakontrol na siya at mahigpit na naitali sa mesa. Nagsimula ang acting class, kung saan ginampanan ni Yukito ang papel ng malibog na baboy, at sina Rish, Oru, at Shiro bilang mga trainer. Dahil sa rehearsal na yon, tuluyan nilang nalinlang si Dakini. Matapos tapusin ang kanilang gawain sa kulto, naglakbay pabalik sa nayon si Yukito at ang grupo. Sinuri ni Matama ang bilang ng kanyang mga tagasunod at natawa ng malakas, ipinagmamalaki kay Yukito na umabot na sa 10,000 ang kanyang mga tagasunod. Ngayon, hindi na siya matatalo ng sinuman. Saan nanggaling ang mga tagasunod na ito? Siyempre, mula sa kulto ni Dakini. Ipinasa ni Dakini ang buong kapangyarihan sa pamamahala ng kulto kay Rish. Dahil sinasamba ni Rish si Matama, nailipat ang mga tagasunod na yon sa maliit na babae. Gayunpaman, may isang bagay na hindi tiyak si Yukito. May pakiramdam siya na alam ni Dakini ang lahat tungkol sa kanilang panlilinlang, ngunit sinadya pa ring sumunod sa kanilang palabas. Habang nag-iisip, biglang lumitaw ang isang mabangis na hayop, hinarang ang kanilang sasakyan. Naglunsad ng atake si Adder at agad itong pinuksa. Lumingon si Matama nang nakapikit ang mga mata, pagkatapos ay nagulat, paano nga ba mas marami pa rin ang tagasunod ni Adder kaysa sa kanya. Tungkol naman sa pinagmulan ng mga tagasunod na yon, hindi rin alam ni Adder. Ngunit isang bagay ang tiyak ni Adder.
Sa ganitong bilang ng tagasunod, hindi na siya matatalo ng sinuman. Hindi nagtagal, muli niyang ibabalik ang imperyong ito. Habang siya'y nagmamayabang, muling dumating ang mga mabangis na hayop. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isa lang, kundi isang buong kawan. Sa una, tiwala si Adder na kaya niyang harapin ito. Ngunit nang makita ang dami nila, nagsimulang pawisan si Adder at sinabi sa lahat. May problema tayo, mga kapatid. Sobrang dami nito, lampas na sa kaya kong kontrolin. Nag-atake ang mga mabangis na hayop sa kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, ginamit ni Mitama ang kanyang kapangyarihan at oras para lumikha ng isang harang na nagprotekta sa lahat. Napaliguan ng pawis si Yukito, sinasabing may problema, ang direksyon kung saan nagmula ang kawan ng mga hayop ay patungo sa kanilang nayon. Mabilis na bumalik ang grupo sa nayon. Ang tanawin sa kanilang harapan ay nagpamangha sa lahat, tanging isang tambak ng mga wasak na busali ang natira. Posible bang patay na ang lahat? Biglang tumakbo si Riki at ilang kabataang lalaki. Sa kabutihang palad, naghanda na si Shuru ng mga silungan para sa lahat, kaya sa pagkakataong ito ay nakaligtas sila sa sakuna. Malungkot na pumunta si Aru sa harap ng kanyang tindahan at pinulot ang karatula. Nang makita ito, agad na tumakbo si Shuru upang aliwin ang kanyang kapatid. Ayos lang, maibabalik natin ang lahat tulad ng dati. Sa sandaling ito, lumapit si Yukito kay Mitama at hiniling sa maliit na babae na tulungan siyang ibalik ang nayon. Sa 10,000 tagasunod, malinaw kay Yukito na higit pa sa sapat ang kapangyarihan ni Mitama para gawin ito. Nang marinig ito, agad na tumanggi si Mitama. Kung ibabalik niya ang nayon sa orihinal nitong anyo, mawawala ang lahat ng kapangyarihang kanyang nakuha. Ayaw niyang mangyari iyon muli. Sa sandaling ito, nagsalita rin si Adar, humihiling kay Mitama na tulungan siya. Sumama si Yukito, at nang makita ito, nagsimulang palakpakan at purihin ng lahat sa nayon si Mitama. Nakinig si Mitama na may ngiti sa labi. Bagaman nag-aatubili, sa huli ginamit pa rin niya ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang nayon. Sa isang kalapit na burol, may isang tao na nasaksihan ang buong pangyayari. Lumabas na siya ang taong nag-utos sa mga mabangis na hayop na atakihin ang Kakuri. Sa hindi inaasahang pangyayari, siya mismo ay itinapon ng mga hayop na bumalik upang atakihin siya. Matapos maibalik ang nayon, nagdaos ang lahat ng isa pang ingranding selebrasyon. Tulad ng kinatakutan ni Mitama, ang pagbabalik ng nayon ay nangangailangan ng napakalakas na kapangyarihan, at kasama nito, nawala ang kanyang 10,000 tagasunod. Dinala ni Shiro ang isang bote ng alak upang pasalamatan si Mitama at Yukito. Hindi naglakas loob si Yukito na tanggapin ang pasasalamat na yon. Mula sa simula, ang kulto ay itinatag para sa kapakinabangan ng lahat, kaya kung mawawala ang kaunting benepisyo, mabubuwag rin ang kulto. Sa makatuwid, ang pagbabalik ng nayon ay isang pangangailangan. Ito ang kahinaan ng kanilang kulto. Habang iniisip ni Yukito ang mga posibleng solusyon, agad na tumakbo si Riki upang iulat na inaatake ng mga mabangis na hayop ang kanilang nayon. Nasa panganib si Roy. Sa bahagi ni Roy, pasakay niya ang batang babae sa likod habang tumatakbo palayo sa mga mabangis na hayop. Agad na humarang sa landas ni Roy ang isang mabangis na hayop. Tila tapos na siya, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Adder sa tamang oras upang iligtas si Roy. Ibinaba ni Roy ang batang babae. Nang makita niyang nasugatan ito, sinimulan ni Roy ang kanyang pananalita, humihiling ng pahintulot na hubarin ang damit nito upang suriin ang sugat. Pagkatapos niyang magsalita, tumanggap si Roy ng sipa sa bibig at naitaboy sa lupa. Matapos tamaan si Roy, bumagsak ang batang babae sa lupa, nagrereklamo na nasugatan siya. Medyo nagtataka si Yukito sa kanya, kaya tinawag niya si Adder upang ilaan ang buhay nito para sa kanya. Kakadaan lang ni Adder na lumapit upang magtanong tungkol sa bata nang bigla itong tumalon at halikan si Adder, na ikinagulat nito hanggang sa mawalan ng malay sa lugar. Matapos halikan si Adder, lumingon siya kay Yukito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Gaya, isang archon na may kakayahang kontrolin ang mga mabangis na hayop. Dumating siya upang magbigay kay Yukito ng isang panukala na may kinalaman sa buhay at kamatayan ng Kakuri Village. Nang marinig ito, itinapon ni Yukito si Mitama kay Gaya, saka siya mismo ang lumapit at pinabagsak siya sa lupa, mahigpit na hawak ang isang ladrilyo sa kamay. Napakapanganib ng kanyang kapangyarihan. Kung tututok siya sa nayon, papatayin niya ito agad. Natakot si Gaya at nagmamadaling ipaliwanag na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, dinala si Gaya ng lahat sa restauran. Tumingin si Mitama sa dalawa lamang nitong tagasunod at hindi napigilang tumawa, tinutukso siya. Ipinaliwanag pa ni Gaya na dahil wala siyang mga tagasunod, hindi niya ganap na magagamit ang kanyang kapangyarihan. Sa halip, siya ang inatake ng mga mabangis na hayop pabaligtad. Ngayon, dumating si Gaya dito na may isang layunin lamang. Gusto niyang makipag-alyansa kay Yukito upang talunin ang archon na si Loki. Ayon sa nalalaman ni Gaya, si Loki ang nagpasimula ng labanan na ito. At tila mayroon siyang nakahandang plano para sa ganap na tabumpay.
Kinabukasan, pumunta ang grupo sa Imperial Capital upang magsiyasat. Sa harapan nila ay isang napakalaki at matayog na pader. Ito ay hindi pa nag-exist dati. Nang tumingin pataas, napawi si Yukito. Gusto ni Mitama subukan ang tigas nito ng kaunti, ngunit pinigilan siya ni Gaia. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at lumikha ng isang mabangis na hayop upang magrekon. Kakalipad lang nito sa tuktok ng pader nang ito ay pinabagsak. Iyan ang kaparusahan kung may magtatangkang tawirin ang pader na yon, sabi niya. Habang natatapos siyang magsalita, isang madilim na anino ang biglang sumulpot mula sa loob ng Imperial Capitol. Siya ay si Bertrand, na itinutok ang espada kay Yukito at nagdeklara na sinumang magtatangkang atakihin ang Imperial Capitol ay mamamatay. Bago pa man makapagporma ng kahit 2 segundong cool na postura, natapilok si Bertrand at bumagsak ng patagilid sa harap. Napahiya siya ng husto at hiniling kay Yukito na patay na lang siya. Dumiretso si Aru upang tulungan si Bertrand na bumangon, nais siyang dalhin pabalik sa nayon. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot si Loki mula sa likuran ni Yukito, inilagay ang kanyang braso sa balikat niya. Nagulat si Yukito at agad na sinaksak ng espada ang kanyang lalamunan. Alam niyang hindi ito ang tunay na Loki. Walang paraan na ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo upang harapin sila sa ganitong paraan. Nakangisi si Loki at tinanong si Yukito kung ano ang balak niyang gawin ngayon, dala pa ang Divine Waste Duo. Nang makita niyang tinutukso siya bilang basura ni Loki, hindi kinaya ni Mitama at ipinakita niya na mayroon na siyang 10,000 tagasunod. Oh, ganoon ba? Ipinakita rin ni Loki ang kanyang lakas kay Mitama. Ang kasalukuyang bilang ng kanyang tagasunod ay 1.12 million, isang napakalaking numero na ikinagulat ni Mitama, kaya't nagtago siya sa likod ni Yukito. Hinaplos ni Yukito ang ulo ni Mitama upang aliwin siya, sinasabing huwag mag-alala. 1.12 million. Mas mababa ito kaysa sa aking inaasahan. Medyo redundant ang reconnaissance na ito, sabi niya. Tinawag niya ang lahat upang bumalik. Pagkatapos, bumaling siya pabalik at mahinahong pinaalalahanan si Loki na huwag gumawa ng labis o mamamatay siya. Umalis ang grupo na iniwan si Loki na naguguluhan. Hindi niya maintindihan ang sinabi lang ni Yukito. Pagbalik sa nayon, sa wakas huminga si Yukito ng malalim. Lumabas na nagpapalakas loob lang siya kanina. Napakalaki ng 1.12 million. Kung medyo mas matalino lang si Loki kanina, hindi sila makakabalik ng ligtas. Pagkatapos, tinanong ni Yukito si Bertrand tungkol sa nangyari sa Imperial Capital. Ayon sa sinabi ni Bertrand, naunawaan ni Yukito. Ngayon, pinalitan na ni Loki ang Emperor, gamit ang kanyang kapangyarihan upang supilin sila bilang mga tagasunod. Para sa iba, napakalaki ng bilang ng mga tagasunod na ito. Ngunit para kay Yukito, isang pagkakamali ito dahil ang mga tagasunod na ito ay pag-aari ng Emperor, hindi tunay kay Loki. Ito ang kanyang kahinaan na maaari nilang labanan at nakabuo na ng plano si Yukito. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Yukito ang isang peres ng itim na salamin sa mata at idineklara, opisyal nang nagsisimula ang idol production plan. Agad na ipinatupad ni Yukito ang plano. Isang banda na pinangalan ng Worship the Deity Mitama, ang opisyal na nabuo, tampok sina Adder, Aru, Shiru, at Gaia. Si Yukito ay nakatayo sa isang sulok, mukhang astig habang inaayos ang kanyang salamin sa mata. Bagaman kinailangan ng maraming paghahanda, lahat ay naayon sa kanyang plano. Si Mitama sa tabi niya ay nakahiga, nagreklamo, paano nangyari ito? Bakit hindi ako ang nasa entablado? Kahit paano mo tingnan, hindi ito mukhang kulto, basta banda lang at isang grupo ng fans. Balik sa ilang araw na nakalipas, nang tinalakay ni Yukito ang plano sa lahat, malinaw niyang inilahad ang bawat layunin at dahilan para maintindihan nila. Akala ni Mitama, siya ang magiging pangunahing tagaganap pero agad siyang pinatahimik ni Yukito. Sinabi niya na masyado siyang bobo para subukang gawing diyosa si Mitama mula pa noong simula ng pagtatatag ng kulto, isang madilim na nakaraan na ayaw niyang banggitin. Hindi pinansin ni Yukito ang mga reklamo ni Mitama at lumingon kay Oru para talakayin kung may alam ang sinuman sa kanilang grupo tungkol sa musika. Ang buong grupo ay natigilan at nagtaka kay Yukito, ano ang musika? Maaari ba itong kainin? Ngayon, naintindihan ni Yukito na sa mundong ito ay talagang walang konsepto ng musika. Mukhang ito rin ay kontrolado ng Imperial Capital. Mabuti, dadalhin niya ito pabalik sa mundong ito. Pagkatapos noon, sinimulan ang mga rehearsal session ng grupo ni Aru. Pinayagan ding sumali si Bertrand sa una, pero wala siyang talagang talento at agad na tinanggal ni Yukito. Balik sa kasalukuyan, masayang nakatayo si Yukito, pinagmamasdan ang kanyang nagawa. Karaniwan, sinusunod ng tao ang uso, kung maipapahayag niya ang musika sa tamang paraan, magiging isang alon ito. Si Mitama ay hindi pa rin nasisiyahan at nagrereklamo. Sa puntong ito, tumaas ang kanyang kapangyarihan. Akala ni Mitama ay dumami na ang kanyang mga tagasunod at tiningnan niya, pero wala itong nadagdagan. Bahagi rin ito ng plano ni Yukito, isang praktikal na eksperimento.
Naalala ni Yukito ang mga unang araw nang sumali sina Aru at Shiro at tumaas ng husto ang kapangyarihan ni Mitama. Noon, inisip nilang espesyal sina Aru at Shiro. Ngunit matapos ang maingat na pagsusuri, naniwala si Yukito na may iba pang dahilan at natagpuan niya ito ay ang pagkakaisa ng simbahan. Mula sa simula, ang kanilang kulto ay itinatagbatay sa mga benepisyo, kaya ito ay isang kahinaan na madaling gumuho. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. Salamat sa musika na nagbubuklod sa kanila, ang pananampalataya at pagkakaisa ng kulto ay tumaas ng husto. Sa ganitong kapangyarihan, gusto na sanang hamunin ni Mitama si Loki, ngunit pinigilan siya ni Yukito. Bago yon, may isang bagay siyang kailangang ayusin. Bumalik si Yukito sa bahay, kung saan umiiyak si Bertrand, iniisip na wala siyang silbi. Itinuro ni Yukito ang mukha ni Bertrand. Isang taong hindi marunong tumugtog ng instrumento, hindi marunong kumanta, at hindi marunong sumayaw, ano ba ang kaya ni Bertrand? Mas lalo pang umiiyak si Bertrand, nagmamakaawa kay Yukito na huwag siyang iwanan. Nangako siyang gagawin ang kahit ano ang hilingin niya. Dahil ito ang hinihintay ni Yukito mula kay Bertrand, binigyan niya ito ng misyon. Upang bantayan ang lahat ng kilos ni Gaia. Sumunod sa utos ni Yukito, lihim na sumakay si Bertrand sa sasakyan ni Gaia at sinundan siya saan man sa Kakuri Village. Nang makita niya ang dalawang bata na naglalaro ng marmol, huminto si Gaia at bumaba upang batiin ang mga bata. Pagkatapos, nagpanggap siyang nadapa sa lupa para tulungan siya ng mga bata na makaangat. Bilang pasasalamat, sinimulan ni Gaia silang hikayatin na pumunta sa kanyang bahay para maglaro. Ngunit tila masyadong matalino ang mga batang ito. Kahit sinabi ni Gaia na marami siyang candy, tumanggi sila at umalis. Sa isang kalapit na kagubatan, isang maliit na batang babae ang inaatake ng mga ligaw na hayop. Hinugot ni Bertrand ang kanyang espada at nagmadaling tumulong. Ngunit bago siya nakalapit, naasikaso na ni Gaia ang mga ligaw na hayop. Pagkatapos, inimbitahan ni Gaia ang maliit na batang babae na pumunta sa kanyang bahay para maglaro. Siyempre, dahil sa takot, tumakbo na ang batang babae. Bumuntong hininga si Gaia, pagkatapos ay pinaalis ang mga hayop. Sinundan ni Bertrand si Gaia hanggang sa kanyang bahay. Pagkabukas ng pinto at pagpasok, agad na sinalubong siya ng mga bata. Bawat isa ay tinawag si Gaia na ina at sobrang malapit sa kanya. Matapos masaksihan ng lahat, bumalik si Bertrand upang iulat kay Yukito. Ngayon naiintindihan ni Yukito. Ang kulto ni Gaia ay itinatag bilang isang pamilya, at ang isang pamilya ay palaging may punong abala. Ang dating mundo ni Yukito ay mayroon ding ilang kulto na umusbong mula sa mga pamilya. Para talunin si Gaia ay napakadaling gawin, agawin ang posisyon ng punong abala ng pamilya at kontrolin ang mga tagasunod. Upang magawa ito, tinawag ni Yukito ang kanyang lihim na baraha. Kinabukasan, habang nakatayo si Yukito at naghihintay sa pagdating ng taong iyon, biglang umatake si Bertrand na nagulat si Yukito. Hinugot ni Bertrand ang kanyang espada, pinuputol ang mga damit ni Yukito, at patuloy na inatake ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil sa kakaibang sexual na pagnanasa na ito, malakas na sumigaw si Yukito, tinatawag si Dakini. Sinampal ni Rish si Dakini sa puwit, sinasabing patayin ang kapangyarihang iyon na nakatulong kay Bertrand na bumalik sa normal. Masigla namang tumakbo si Dakini upang mangasar kay Bertrand na nagpaiyak at nagpahaboy sa kanya dahil sa kahihiyan. Pagkatapos, binalikan niya si Yukito at binalaan, sinasabi na hindi sila mga tauhan na tatawag-tawagin lang tuwing kailangan. Ngunit sa pagkakataong ito, ginawa nila ito bilang paggalang kay Rish kaya sila tumulong kay Yukito. Ngunit hindi iyon sapat. Ang totoo, si Yukito at ang bagay na tinatawag na musika ang nag-interes kay Dakini, kaya siya tumulong kay Yukito para maging give and take, paliwanag ni Rish. Pagkatapos noon, mabilis nilang tinutukan ang pangunahing issue. May isang tao na kailangan ni Yukito na harapin at alisin ni Dakini. Agad na kumilos si Dakini. Habang kumuha ng tubig ang mga anak ni Gaia, lumapit si Dakini at naging kaibigan nila. Samantala, si Gaia ay palaging pinupunan ni Yukito at Mitama dahil sa mahina niyang kakayahan sa pagtugtog ng tambol at pinilit na manatili para sa karagdagang pagsasanay. Matagal na siyang pinanatili rito, kaya nag-aalala rin si Gaia kung maayos ang mga bata. Ngunit dahil mahusay ang pag-arte ni Yukito, wala siyang anumang hinala. Sa panahong iyon, mabilis na nakuha ni Kini ang tiwala ng mga bata sa kabilang panig. Dalawa lamang ang pinakamatatanda, si Nakai at Shan. Matapos ang ilang araw, napagtanto rin nila na may isang tao na gustong sirain ang kanilang pamilya. Habang pabalik mula sa pangangaso, aksidenteng narinig nila ang mga kakaibang tunog. Akala nila ay may ginagawang malaswa ang kanilang mga nakababatang kapatid, kaya nagmadaling tumakbo sa tabing ilog upang mahuli sila. Ngunit hindi iyon, naglaro lamang sila ng water guns kasama si Dakini. Masayang inimbitahan ni Dakini si Nakai at Shan na sumali sa kanila. Bago yon, nagplano si Yukito para ipatupad ni Dakini ang isang napakasimpleng plano.
Kailangan lamang ni Dakini na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mapasaya at mapasunod ang mga anak ni Gaia. Napansin din ni Dakini na kakaiba si Yukito sa sobrang pabaya nitong pagkakataon. Agad ipinaliwanag ni Yukito na gusto niyang mailigtas agad ang mga batang iyon. Dapat natural ang isang pamilya, hindi kasangkapan para mapalakas ang kapangyarihan ni Gaia. Tiyak na kapag naabot na ni Gaia ang kanyang layunin, itatapon niya ang mga ito. Ayaw niyang mangyari iyon. Balik sa realidad, si Kai at Xian ay nagsisita sa kanilang mga nakababatang kapatid. Ayon sa batas ng pamilya na itinatag ni Gaia, bawal nilang makipaglaro o lumapit sa sinuman maliban sa mga miyembro ng kanilang sariling pamilya. Ngunit ngayon, nilalabag nila ang batas at kailangan nilang pagbayaran ito. Takot ang mga maliliit na kapatid, kaya dumampi sila kay Dakini, sinusubukang ipaliwanag kina Kai at Xian na hindi masama si Dakini. Masaya silang makipaglaro sa kanya at tiyak na maintindihan ito ni Ina Gaia. Sa kabila ng paliwanag ng mga bata at ilang salita pa ni Dakini, wala talagang pakialam sina Kai at Xian. Ano ba itong pamilya? Hindi namin maintindihan. Ang pahayag na iyon ang nagpaumpisa kay Dakini na maramdaman na may mali sa dalawang batang ito. Pagkakatapos niyang magsalita, lumitaw mula sa batis ang isang mabangis na hayop, kasunod ang ilan pa. Natakot si Dakini at agad na nagmadaling lumapit upang protektahan ang mga bata. Sa puntong ito, hindi na pinansin ni Kai ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kung nilabag nila ang batas ng pamilya, kailangan nilang pagbayaran ito. Iniutos niya sa mga mabangis na hayop na atakihin si Dakini. Kinailangan ni Dakini na pangunahan ang mga bata sa mabilisang pagtakas. Habang tumatakbo, naginitngit siya at isinumpa si Yukito. Paano ang isang archon tulad niya ay kailangang tumakbo mula sa mga mababang antas na hayop na ito? Kung buo pa ang kanyang kapangyarihan, wala silang pagkakataon. Lahat ito ay dahil naglakas loob si Yukito na agawin ang kanyang mga tagasunod. Si Kai at Xian ay tumakbo sa likod ng mga mabangis na hayop. Hiniram nila ang mga hayop mula kay Gaia at sa kapangyarihang ito, nanumpa silang sisirain ang sinumang mga has na saktan ang kanilang pamilya. Isang sulyap sa nakaraan ni Xian, tulad ng maraming ibang bata, siya ay artipisyal na ginawa sa imperial na Kapitolyo. Sa isang tiyak na edad, itatalaga sana siya sa kahit anong pamilya upang doon ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanya. Kahit na mga ampon lamang ang mga ito, tinuring nila si Xian na parang tunay na anak at labis itong ikinasaya ni Xian. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Hanggang sa araw na yon. Habang masaya silang kumakain kasama ng kanyang pamilya, nilusob ng mga sundalo ang kanilang tahanan at kinuha ang kanyang ama upang tuparin ang tungkulin sa huling yugto ng buhay. Naluha si Xian at nakiusap na huwag siyang kunin, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, imbes na pasalamatan siya sa kanyang pag-aalala, tiningnan siya ng kanyang mga magulang ng may pagdidiriri. At bilang resulta, si Xian ay ipinatapon sa Kakuri Village. Sa daan, nakasalubong niya si Kai. Nang makita na magkaedad sila, sinubukan ni Kai na makipag-usap kay Xian. Ngunit noon, wala nang pakialam si Xian sa kahit ano. Sa puso niya, puro kadiliman lamang ang natira. Wala na siyang pinaniniwalaan. Ano ba ang pamilya? Pakiramdam niya ay naloko siya dahil ang mga taong tinawag niyang magulang ay mga taong maaari namang matagpuan kahit saan sa imperial na Kapitolyo. Sa sandaling iyon, inatake ang kanilang sasakyan ng isang mabangis na hayop. Mabilis na hinawakan ni Kai ang kamay ni Xian at nagtago sila sa likod ng sasakyan. Sa kanilang pinakamapanganib na sandali, lumitaw si Gaia at iniligtas ang dalawang bata. Dinala ni Gaia ang mga ito sa ilog at tinakpan ang sugat ni Xian. Habang pinakikinggan niya ang kwento ng dalawang bata, nang malaman niyang sila ay pinabayaan, sinimulan ni Gaia ang kanyang paraan ng pag-aalaga. Lumapit si Gaia at niyakap si Xian, ipinaalam sa maliit na babae na nauunawaan niya ang pinagdaanan ni Xian. Naiintindihan ni Xian kung bakit niya hinampa si Gaia sa mukha, ngunit sa halip na magalit, ninisyan pa rin siya ni Gaia. Pagkatapos, inanyayahan niya si Xian at Kai na magsimula muli, ipinangako na bubuo siya ng tunay na pamilya para sa kanila. Sa realidad, sina Kai at Xian ay patuloy na sumusunod sa grupo ni Dakini. Paglabas nila sa gilid ng kagubatan, naghihintay na ang grupo ni Yukito sa kanilang harapan. Ang mga mabangis na hayop na hiniram mula kay Gaia ay maayos nang naasikaso ni Adder. Ngayon, natira na lamang ang dalawang batang ito at magiging napakadali na silang pangasiwaan. Humakbang si Yukito sa harap nila. Ang kailangan niyang gawin ay paliwanagin ang mga batang ito, parehong sa pisikal at mental na aspeto. Galit na hinugot ni Xian ang kanyang pana, handang atakihin si Yukito. Sa sandaling iyon, yumanig ng malakas ang lupa. Nanginig si Mitama at pinaalalahanan si Yukito na tumakbo bago pa mahuli ang oras. Mula sa likod ni Yukito, naroon si Gaia buong panahon. Pinuno niya ang kanyang mukha at biglang tumawa. Yukito, talagang nagtagumpay ka, hindi ba? Naglakas loob kang panatilihin ako sa isang peking banda, tapos sinamantala ang pagkakataon para sirain ang aking pamilya. Sumigaw si Yukito, pinaalalahanan si Gaia na alamin ang kanyang lugar.
Ito pa lamang ang kanyang unang hakbang. Kung patuloy na palalakasin ni Gaia ang kanyang kapangyarihan ng palihim sa hinaharap, sakupin niya ang buong kulto nito. Ang hinaharap. Wala nang magiging hinaharap. Lalong nagulo ang lupa. Mula sa ilalim, lumitaw ang isang higanteng uod sa harap ng grupo ni Yukito. Bagamat medyo maaga, sa puntong ito, handa na ring labanan ni Gaia si Yukito ng buong lakas. Tumakbo si Nakai at Xian sa tabi ng kanilang ina. Ngumiti si Gaia, pinupuri sila sa mahusay na pagprotekta sa pamilya. Ngunit sapat na yon. Pagkatapos niyang magsalita, ang lupa sa ilalim ni Nakai at Xian ay naging putik at nagsimulang hilahin sila pababa. Nagsimulang magsumamo si Xian. Ngunit hindi pinansin ni Gaia dahil mula pa sa simula, wala siyang kaalaman sa kung ano ang pamilya. Bumalik sa grupo ni Yukito. Ngayon, tumatakbo na sila para iligtas ang kanilang buhay. Nakakatakot ang nilalang na yon. Bagamat ibinuhos ni Adder ang lahat ng kanyang lakas, hindi niya nagawang makasugat kahit kaunti. Inatake pabalik ng nilalang ang grupo ni Yukito gamit ang isang energy beam. Agad na tensyonado ni Mitama ang lahat ng kanyang kalamnan upang lumikha ng isang hadlang para protektahan sila. Ito lamang ang kaya niyang gawin. Hindi maganda ang sitwasyon. Nang makita ito, dali-daling tumakbo si Yukito papunta kay Mitama. Noong nakaraan, nakiusap si Mitama kay Dikini na bawiin ang kapangyarihan ng Archon, kaya ngayon dapat gawin niya rin ito kay Gaia. Agad itong itinanggi ni Mitama. Hindi tulad ni Dikini, ang Diyos na si Gaia ay hindi kayang makausap, kaya imposible ang paghingi ng pakiusap. Hindi alam ang gagawin, sina Oru at Shuru ay sumaklolo sa kanila. Na-modify na ng maaga ni Yukito ang sasakyan, kaya napakabilis ng takbo nito. Dahil dito, madali silang nakaligtas sa halimaw. Pagkatapos ng laban, nanatiling gulat si Yukito. Ano ba talaga ang nilalang na yon? Sa puntong ito, may isang bata na nagsalita upang ipaliwanag kay Yukito. Ito ay tinawag na Typhon, ang pinakamalakas na ligaw na hayop na kayang tawagin ni Gaia. Hindi pa rin maintindihan ni Dakini kung paano ang isang taong may dalawang tagasunod lamang gaya ni Gaia ay makakontrol ng ganitong makapangyarihang nilalang. Napakasimple ng dahilan. Hindi tulad ng ibang ligaw na hayop, hindi nagastos ng enerhiya para kontrolin ang Typhon. Napakamasunurin nito, kaya kailangan lamang ni Gaia na matagumpay itong tawagin. Bakit alam ni Tusi ito? Nasa aklat na hawak ng bata ang lahat ng sagot. Ito ay isang aklat tungkol sa sinaunang kasaysayan, isang panahon bago itatag ang Imperial Capital. Nanginginig si Yukito habang nakikinig sa paliwanag ni Tusi. Tiyak na henyo ang batang ito. Paano maaalala ng isang napakabatang bata ang kasaysayan ng pagtatag mula pa noong sinaunang panahon? Kung ikukumpara sa mga tao sa tabi ni Yukito, tunay na pambihira si Tusi. Lumapit si Yukito, handang hilingin kay Tusi na gumawa ng isang bagay. Nang lumabas ang Typhon mula sa ilalim ng lupa, kanina, bahagi lamang ng katawan nito ang kanilang nakita. Mas malaki pa pala ang totoong katawan nito. Paano sila makakataka sa halimaw na ito ngayon? Dumagalit ang pagyanig ng lupa, halos mapalipad ang dalawang bata mula sa sasakyan. Agad na sumugod si Yukito para hawakan ang kanilang mga kamay at hilahin pabalik, ngunit siya ang nahulog. Pagkarating niya sa lupa, tinusok siya sa tiyan ng halimaw. Tumalon din si Mitama mula sa sasakyan upang tumakbo kay Yukito at parehong nahulog sa bibig ng halimaw. Pumunta ang grupo pabalik sa nayon na walang pag-asa. Sa puntong ito, wala nang sinuman ang may pag-asang buhay pa si Yukito. Napakahirap talagang mabuhay sa ganoong sitwasyon. Ito na ba talaga ang wakas para sa nayon na ito? Kung para lang sa pagprotekta sa nayon, sapat na ang kapangyarihan ni Adder. Ngunit sina Yukito at Mitama ang nagdala sa kanila ng mas malapit sa isa't isa. Imposibleng mawala ang dalawa. Ngayon, dahan-dahang nagigising si Yukito. Mahigpit siyang nakatali sa isang silid na medyo nakakatakot ang itsura. Lumitaw si Gaia sa harap niya sa ibang anyo. Ang silid na ito ay nilikha sa loob ng katawan ni Typhon. Kanina, sinubukan ni Gaia ang lahat ng paraan upang patayin si Yukito, ngunit nabigo. Tinatayang 300 beses na. Tuwing humihinto sa paghinga si Yukito, ginagamit ni Mitama ang kanyang kapangyarihan upang buhayin siya muli. Tila talagang nagmamalasakit si Mitama kay Yukito. Sumulong si Gaia, hinalikan si Yukito sa bibig, at saka nagtuon ng pansin sa kanyang maliit na kapatid. Sa Kakuri Village, hindi sila pwedeng manatiling malungkot ng ganito magpakailanman. Tumayo si Aru at binuhusan ng lakas ang lahat ng loob. Naniniwala siya na sa kapangyarihan ng Diyos ni Mitama, tiyak na magiging ligtas ang dalawa. Sa puntong iyon, biglang kumislap ang kwintas na ibinigay ni Yukito kay Aru, at isang kopya ni Mitama ang lumabas mula rito, ipinaalam sa lahat na ligtas pa rin sina Yukito at ang iba. Samantala, patuloy na ikinukwento ni Gaia kay Yukito ang kanyang buhay. Siya ang nag-iisang Archon na ipinanganak na may dalang alaala mula sa nakaraan. Buhay na siya mula pa noong panahon bago pa naitatag ang Imperial Capital.
Noong panahong iyon, kontrolado ng agham ang mundo, sagana sa materyales, at ang mga tao'y namumuhay ng malaya. Ngunit may mga elemento ring may malisyosong kaisipan na nais gawing lugar ng pagsamba sa mga Diyos ang mundo. Itinatag ng ina ni Gaia ang isang kulto at ginamit siya bilang kasangkapan upang makaakit ng iba pang mga tagasunod. Hindi siya nag-atubiling gumamit ng kutsilyo upang ukit ang mga simbolo sa katawan ni Gaia. Na siyang dahilan kaya lalong nalihis ang pag-isip ni Gaia. Hanggang sa rurok, nang patayin ni Gaia ang sarili niyang ina, saka siya nahuli at ginawang arkon. Hinawakan ni Gaia ang buhok ni Yukito, ipinaalam sa kanya na mula sa kanya ay lumalabas ang isang amoy na halos kapareho ng sa dati niyang ina, isang amoy na nanlilinlang sa iba at kumokontrol sa kanilang isipan. Iyon lang ang dahilan kung bakit napalago ni Yukito ang kulto ng ganoon kabilis sa maikling panahon. Sinimulan siyang sakalin ni Gaia, ipinahayag na labis niyang kinapupuotan ang mga sumasamba sa mga Diyos. Kung si Yukito at ang mga arkon ay mga hasdalhing muli iyon, wawasakin niya silang lahat. Nagsimulang manghina ang isipan ni Yukito. Mamatay na ba siya? Sa sandaling ito, isang malakas na inday ang umalingaw sa labas ni Typhon. Grupo iyon ni Eru. Sila, kasama ang pangkat ng pagtatanghal at lahat ng mga tagasunod, ay sabay-sabay na sumisigaw ng pangalan ni Yukito. Napakarami ng naitulong ni Yukito at Mitama sa kanila. Ngayon ang oras para suklian nila ang pagliligtas sa kanilang mga buhay. Hawak ang mikropono, itinuro ni Eru si Gaia na nakamasid sa lahat, at sinabi, ibalik mo ang kasama namin o huwag mo kaming sisihin. Nagsimula ang pagsasagawa ng grupo nang umawit si Oru. Masigla ang cheerleading team na pinamumunuan ni Roy sa pagbibigay ng sigaw at palakpakan. Dahil dito, mabilis na bumalik ang kapangyarihan ni Adar. Pakiramdam niya, sapat na yon, kaya tinawag niya si Bertrand at hinagi sa kanya ang isang instrumento. Ang natitirang bahagi ng pagtatanghal ay kailangang isagawa ni Bertrand. Agad na sumugod si Adar at naghatid ng suntok na tumagos sa ulo ni Typhon. Si Dakini ay patuloy pa rin sa pagtugtog ng instrumento ng masigasig. Biglang lumapit si Rish mula sa likod at niyakap si Dakini, nagsimulang bumulong ng matatamis na salita sa kanyang tainga. Sana'y mailigtas ni Dakini ang mga batang iyon para sa kanya at para sa yumaong ina ni Rish. Kung iyon ang hiling ni Rish, hindi makakatanggi si Dakini. Gumuhit si Dakini ng puso at inatake si Typhon. Ang kanyang kapangyarihan ay pag-ibig. Bagamat hindi nakapinsala, sa tuwing tatama, ikot ang mga ulo ni Typhon at kagatin ang kanilang mga kakampi. Lumipad si Adar sa paligid ni Typhon, inaatake sila, habang sa ibaba, masigasig pa rin ang cheerleading group ni Roy. At iyon ang plano sa pagkakataong ito, na inihanda ni Aru at Shuru. Naalala nila ng mabuti ang itinuro ni Yukito sa kanila. Lalakas ang kapangyarihan ng Diyos kapag lumakas ang sigla at pagkakaisa ng kanilang mga tagasunod. Si Gaia, nakaupo sa loob ni Typhon, ay patuloy na umiinom ng alak na parang wala lang nangyayari. Walang paraan na matatalo nila si Typhon ng ganoon kadali. Agad na lumaki muli ang mga ulo ni Typhon. Ito'y sumugod pabalik, binobomba ang performance group ni Eru. Sa sandaling iyon, ilang mga baging ang tumubo at mahigpit na inikot si Typhon. Nagulat si Shuru, ngunit normal lang ito kay Adar. Kung buhay pa si Mitama, tataas din ang kanyang kapangyarihan tulad ni Adar. Sa loob ni Typhon, nagreklamo si Mitama na nagamit na niya ang lahat ng lakas para kontrolin si Typhon. Ngayon, kailangan nilang umasa sa grupo ni Eru at kay Yukito. Maingay na sumigaw si Yukito, tinatawag si Gaia na nasa tabi ni Mitama. "Oh, gusto mo bang masaktan pa kita?" Lumapit si Gaia kay Yukito, at agad na nag-headbutt si Yukito kay Gaia at huminga ng maluwag. Kanina, nagkaroon siya ng kakaibang mga iniisip dahil si Gaia ang nag-inject ng mga ito sa kanyang isip, ngunit sa puntong ito, wala ng paraan. Narinig ito, sumabog sa tawa si Gaia. "Nadiskubre mo na? Pero ano na ngayon? Hindi mo mababaliktad ang sitwasyon." Sa sandaling iyon, biglang tinawag ni Mitama si Yukito. Sa natitirang bilang ng mga tagasunod at kapangyarihan, naunawaan ni Mitama na hindi siya pwedeng manalo sa sitwasyong ito. Ngunit mag-iba ang takbo kung magiging tagasunod niya si Yukito. Panahon na para gawin yon. Nagpanggap si Yukito, hiningi sa kanya ni Mitama na itali muna siya, na may pangako na agad siyang magiging tagasunod ni Mitama pagkatapos. Masyado pa ring madaling linlangin. Matapos itali ni Mitama si Yukito, umiti siya sa maliit na babae na parang nangasar. Kailangan niyang gamitin ang trikong ito para makatakas. Kung nagmamakaawa lang siya kanina, tiyak na gagamitin ni Mitama ang dahilan ng pagkaubos ng kapangyarihan. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng kanyang mga kasama doon sa labas. Panahon na para umatake si Yukito kay Gaia. Sipan niya ang mesa kay Gaia at agad sumugod para umatake nang siya ay mahulog. Ngunit mula sa tiyan ni Gaia, lumitaw ang isang mabangis na hayop na umatake pabalik kay Yukito. Nang makita si Yukito na nahulog ng todo, sumabog sa tawa si Gaia, ipinapaalam sa kanya na hindi tulad ni Dakini at Loki, mahusay siya sa labanan ng malapitan.
Sa labas, hindi na makontrol ng mga baging si Typhon. Nang makita kung gaano kalala ang sitwasyon, sinimulang alalahanin ni Toshi ang sinabi ni Yukito sa kanya kanina. Nang mahuli si Yukito, si Toshi ang kailangang kumatawan sa kanya upang kontrolin ang kulto. Wala nang ibang pagpipilian, kailangan niyang gawin ito. Pinadyak ni Toshi ang kanyang kamay at tinawag sina Aru at Shiro para simulan ang Plan 2. Lahat ay tumanggap ng utos at nagsimulang magtipon sa paligid ni Adder, iniimbitahan siya. Panahon na para gampanan niya ang kanyang tungkulin. Kung susunod si Adder, nangako si Aru na gagawa ng kwarto na puno ng ice cream para sa kanya. Nang marinig ang salitang ni ice cream, agad na pumayag si Adder. Hinawakan niya ang mikropono at naglakad sa entablado ng mag-isa. Sa ilalim ng ilaw, nagsimulang umiyak si Adder habang nagsasalita. Una, pinasalamatan niya ang mga tapat na tagasunod. Pagkatapos, humingi siya ng pahintulot na iwan ang kanyang posisyon bilang diyosa. Mula ngayon, umaasa si Adder na si Mitama na ang sasambahin nila sa halip sa kanya. Siyempre, hindi ito madaling tatanggapin ng mga tao. Kung nais ni Adder na iwan ang kanyang posisyon bilang diyosa, ano ang kanyang gagawin pagkatapos? Pagkatanong pa lang ng tanong, biglang lumabas si Rish, inagaw ang mikropono ni Adder, at ipinaliwanag sa lahat. Dati, si Adder ang pinaglilingkuran ng mga tagasunod, pero pagkatapos niyang isuko ang posisyon bilang diyosa, kabaligtaran na ang mangyayari, si Adder na ang maglilingkod sa mga tagasunod. At ang kanilang Dakini cult ang magiging responsable sa pagsasanay kay Adder, sa kondisyong mula ngayon, si Mitama na ang dapat sambahin ng mga tagasunod. Agad na inilipat ang lahat ng tagasunod ni Adder kay Mitama. Nang makatanggap ng bagong kapangyarihan, napakadali para kay Mitama na basagin ang mga gapos ni Gaia at makatakas. Ngayon na ang oras para wasakin si Gaia. Sumon ni Mitama ang isang dambuhalang nilalang na punong kahoy para labanan si Typhon, habang si Yukito naman ang direktang humarap kay Gaia. Dahil sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Mitama, maaaring baliwalain ni Yukito ang lahat ng pinsalang gawin ni Gaia at makipaglaban sa kanya ng harapan. Galit na ipinako ni Gaia si Yukito sa pader. Walang hanggang muling pagkabuhay. Ano naman? Walang problema yon. Nadarama pa rin ni Yukito ang sakit, kaya ako pa rin ang mananalo. Simple lang, paulit-ulit ko lang siyang papatayin hanggang mabaliw siya sa sakit. Pagkasabi niya nito, isang sanga ang biglang tumusok sa dibdib ni Gaia. Nakakawala si Yukito at sumulong upang gabayan siya. Simula pa lang, nakipaglaban siya kay Gaia upang makuha ang atensyon para maipaputok ni Mitama ang panghuling atake. Oras na para tapusin ito. Sumabog sina Gaia at Typhon. Tinapos ng grupo ni Aru at Shiro ang pagtatanghal at dali-daling nagmaneho para sunduin sila. Dahil sa kapangyarihan ni Mitama, pagkatapos ng pagsabog, ganap na ligtas pa rin si Yukito. Tumakbo si Aru at ang grupo, umiiyak at niyakap si Yukito. Samantala, alam ni Gaia na natalo na siya pagkatapos ng pagsabog, kaya humiga sa lupa at tinanggap ang parusa. Ngunit si Kai, naginit-ngit, hinila ang kanyang kutsilyo at balak patayin si Gaia agad, pero pinigilan siya ni Xian. Nakiusap ang batang babae kay Kai na huminahon muna. Dahil dito, nagsalita rin si Toshi upang tumulong at iminungkahi na si Xian na ang dapat magpasya sa lahat. Mahigpit na pinikit ni Gaia ang kanyang mga mata at sinimulang alalahanin ang mga imahe ng nakaraan, mga larawan ng pagpatay niya sa sariling ina gamit ang kanyang mga kamay. Mula pagkabata, palaging siya ay inaabuso ng iba, mula sa pamilya hanggang sa kongreso. Iyon ang lahat ng alaala ni Gaia mula pagkasilang. Walang kakaiba o labis na pangyayari. Sa sandaling ito, umiyak si Xian kasama si Gaia. Marahil, hindi kasing galing ni Gaia ang pagiging magulang kumpara sa mga nasa Imperial Capital. Sa lahat ng bagay, clumsy siya. Ngunit iyon ang nagpasaya kay Xian. Naniniwala ang batang babae na ang oras na ginugol nila magkasama, at ang damdaming ipinakita ni Gaia sa kanila ay totoo, hindi peke. Muli, umaasa si Xian na magsisimula muli si Gaia, at muling paunlarin ang pamilya upang mas maging matatag sila. Mahigpit na niyakap ng batang babae si Gaia na puno ng pagtataka. Nagtapos ang digmaan, at muli, nagdaos ng malaking selebrasyon ang lahat. Nagpapamahagi si Adder ng ice cream sa mga bata nang dumating si Roy. Oras na para tuparin ni Adder ang kanyang tungkulin sa pagpasya sa lahat, sabi niya. Pagkatapos niyang magsalita, dumating si Rish at dinala si Roy palayo. Tila kailangan pa ng lalaki ng isa pang kurso ng mental na pagsasanay. Sa panig ni Gaia, nakaupo siya kasama si maliit na Xian, nakikipagkwentuhan ng dalhin ni Yukito si Kai. Ipinahayag niya na mula ngayon, ang kulto ni Gaia ay mapapailalim sa proteksyon ng kulto ni Mitama. Ngunit upang maiwasan na maulit ang nangyari ngayon, ibibigay ni Yukito ang pangangasiwa kay Kai. Ngumiti si Gaia kay Yukito, nagbabanta na muling lulupigin si Kai. Tungkol dito, hindi natakot si Yukito sapagkat nahuli na niya ang kahinaan ng batang lalaki. Balikan natin ang ilang minuto bago iyon, nang tawagin ni Yukito si Kai para sa isang pribadong usapan, alam ni Yukito nang mabuti na gusto ni Kai si Xian.
Iyon lamang ang dahilan kung bakit hindi nila dekini o gaya na hikayat ang bata. Kaya nagsimulang anyayahan ni Yukito si Kai na tumulong sa kanya, para sa kanyang sarili, at upang hindi na muling makontrol ni Gaia si Xian. Mula ngayon, mas tumibay ang kanilang kulto. Nang muling suriin ni Yukito ang bilang ng mga tagasunod ni Mitama, nagulat siya nang makita na umabot na ito sa 300,000. Paano ito tumaas ng ganito kabilis, kahit na natanggap na niya lahat ng tagasunod ni Adder? Lumabas na si Loki ang tumulong mula sa malayo. Nang matuklasan ni Yukito, hindi na nagtago si Loki, kundi lumabas na at nakipag-usap sa kanya. Simple lang ang dahilan ng pagtulong ni Loki. Bahagi nito, ayaw niyang matalo agad ang kanyang kalaban. At bahagi rin, natakot siya na kung umatake si Typhon sa Imperial Capital, magiging napakaseryoso ng pinsala. Matapos makipagpalitan ng ilang salita kay Yukito, lumingon si Loki at umalis. Ilang sandali ang lumipas, habang nakatayo si Yukito sa tabing ilog, tumakbo sina Oru at Shiro para tawagin siya. Dahil nandyan sila, bahagyang nagbuka si Yukito tungkol sa kanyang sarili. Dito siya unang nakilala si Oru at dinala sa nayon ng babae. Mula noon hanggang ngayon, maraming pagsubok at tagumpay ang dumaan, ngunit siya ay labis na naging masaya. Napakaraming alaala at bagay sa nayon na ito na hindi maaaring mawala. Kitin niya ang kanyang mga mata, nagdeklara na kahit ano pa ang presyo, poprotektahan niya ang lahat. Pagkakatapos niyang magsalita, tinapunan siya ng alak. Ito ay mula sa grupo ni Roy at lahat ng iba pa. Paano niya nagawang palihim na lumabas ng mag-isa? Kailangang parusahan si Yukito. Nagpatuloy ang lahat sa kasiyahan sa tabing ilog. Samantala, inabot ni Aru at Shiro ang kanilang mga kamay, ginabayan si Yukito para makatakas. Tumawa si Yukito, hawak ang kanilang mga kamay. Bagaman nandyan pa rin ang mga Diyos sa mundong ito, sulit pa rin itong tirhan.